Kabanata 1681. Mga record ng paglipat. Ang boses ni Clayton ay malamig tulad ng ito ay nalubog sa yelo. Sinisi mo ang lahat sa akin at iniisip ng lahat na itinulak ko siya. Iningatan mo ako hindi dahil ako ang iyong anak, ngunit dahil kailangan mo ng isang scapegoat upang ilihis ang atensyon ng iba at takpan ang iskandalo na ito, di ba? Itinaas ba ng pamilyang Sloan si Clayton? Si Clayton ba ay walang utang na loob na kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanya? Kumusta naman ang kaguluhan sa dugo sa pagitan nila? Naisip ba nila na maaari itong ilibing sa nakaraan magpakailanman? Nakalimutan na ni Clayton kung ano ang hitsura ng tinatawag na ina, ngunit pinangarap niya ang eksenang iyon ng higit sa isang beses. Sa kanyang impresyon, ang ina na iyon ay hindi nagmamalasakit sa kanya. Ipinanganak lamang siya at ginamit siya upang makasama siya sa pamilyang Sloan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang halaga ni Clayton ay napakababa dahil ang pamilyang Sloan ay hindi nagmamalasakit sa isang iligal na anak na lalaki. Kaya, si Clayton ay pinahirapan ng psychotic na ina sa mahabang panahon ng walang kaluwagan. Nang mamatay ang babaeng iyon, nahulog si Clayton sa isa pang uri ng pagdurusa. Ang dinala ni Quavon at Isaac ay mas masahol pa kaysa sa pagkalumbay sa kaisipan ng babae. Sa loob ng 20 buong taon, si Clayton ay nanirahan sa pagdududa sa sarili. Naisip niyang tapusin ang kanyang buhay ng higit sa isang beses. Bakit siya dapat umiiral sa mundong ito? Binigyan siya ni Liam ng pag-asa, binigyan siya ni Michael ng lakas, at hayaan siyang makita ni Nicole ang init at ningning ng mundong ito. Umakyat si Clayton mula sa kadiliman at walang balak na bumalik. Nagtrabaho siya ng husto upang mabuhay tulad ng isang normal na tao. Nagbabasa ng hindi mabilang na mga libro sa pagpapagamot ng sakit sa mental at pagpapagaling sa sarili. Sa kabutihang palad, nasiyahan si Nicole sa kasalukuyang sarili ni Clayton. Walang init sa mga mata ni Clayton. Bagaman mukhang kalmado siya, parang isang makasalanang halimaw ang nakatago sa ilalim ng tahimik na mukha na iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Clayton, kumupas ang galit ni Quavon. Pagkatapos, huminahon siya. Ikaw. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ang kanyang tinig ay mahina at kahit na nagdala ng kaunting takot. Ang titig ni Clayton ay malamig at nakakatakot. Noong nag-audit ako ng mga account, nakita ko ang iyong mga tala sa paglilipat ng pera sa psychiatrist na gumagamot sa aking ina. Naramdaman ni Quavon na natalo ka agad. Sa loob ng maraming taon, hindi pa niya naisip ang tungkol sa pagsakop sa bagay na ito. Iyon ay dahil hindi siya naniniwala na si Clayton ay may kakayahang malaman ang tungkol sa bagay noon. Si Quavon ay masyadong walang pag-iingat. Tumingin si Quavon kay Clayton at chuckled. Kaya, sa palagay mo ba ang lahat ng ginawa mo sa pamilyang Sloan ay natural lamang? Huwag kalimutan na nabubuhay ka lamang dahil kinuha kita mula sa mabaliw na babaeng iyon. Kung hindi, magugutom ka hanggang sa mamatay. Ang pagpapalaki kay Clayton ay marahil ang tanging bagay na maaaring mag-take ng kredito kay Quavon. Si Clayton ay tumingin kay Quavon na kakaiba at ibinaba ang kanyang tinig. Ikaw ang aking biolohikal na ama. Sa Liberty, ang pag-abandono sa bata ay isang malubhang krimen. Naisave mo lang ang iyong sarili, kaya hindi ako magpapasalamat para doon. Ang pamilyang Sloan ay napapahamak na, at hinuhukay ko ang mga ugat ng pamilyang Sloan ng kaunti. Kaya, maaari ka lamang maghintay at makita. Ito ang kanyang paghihiganti. Hindi ito ginawa ni Clayton, ngunit kung may pagkakataon, hindi niya ito papayagan. Pinigilan ni Quavon ang pagkabalisa sa kanyang tono. Ano ang nasa loob mo? Maaari mo bang pamahalaan ang mga taong iyon sa Sloan Corporation? Kung wala ang aking suporta, kahit na nakaupo ka sa posisyon na iyon, hindi mabilang na mga problema ang lilito, kailangan mo bang pumunta sa ngayon? Nag-shock si Clayton. Gagawin ko. Iyon lamang ang paraan ng pakiramdam ko. Kabanata 1682. Nagbabanta ako sa iyo. Clayton Sloan. Si Quavon ay tumayo, hysterically at sumigaw. Ang mukha at leeg ni Quavon ay naging pula sa galit, at nagpupumilit siyang pakalmayan ang kanyang emosyon at nagsalita kay Clayton tulad ng paghampas niya sa isang deal. Maaari kitang tulungan na umupo ng matatag sa posisyon na iyon, at makakatulong ako sa iyo na malutas ang problema sa kamay, ngunit dapat mong mangako na huwag hatiin ang mga interes ng pamilyang Sloan. Ito ang pangwakas na straw.
Tiningnan siya ni Clayton at firmly ang kanyang palso upang tumingin sa kanyang relo ng brilyante. Ang kanyang mga cufflink ay nadulas ng isang malamig na ilaw. Tumayo siya upang ituwid ang kanyang jacket at sinabi na may isang walang malasakit na tinig. Hindi ka kwalipikado na makipag-ayos sa akin. Bago pa man, hindi na magkakaroon ng isang korporasyong Sloan sa kalayaan. Tatawagan itong SF Corporation, at hindi isang solong Sloan ang naruroon. Biglang nagbago ang mukha ni Quavon, at tiningnan niya si Clayton sa pagkabigla. Ano ang sinasabi? Isusuko ni Clayton ang lahat ng mga kontak at mapagkukunan ng Sloan Corporation upang magsimula. Nangangahulugan ito na bumalik halos 10 taon sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng mga interes, paglahok, at koneksyon. Talagang nang-ahas na gawin iyon si Clayton. Gaano kakalupitan? Malinaw na tinitigan ni Clayton si Quavon na may isang pahiwatig ng isang sneer sa kanyang mukha. Mr. Sloan, maniwala ka sa akin kapag sinabi ko ito. Kung lihim mong makipag-ugnay sa labas ng mundo, magkakaroon ako kaagad ng isang tao na hilahin ang plug kay Isaac. Ang mga mata ni Quavon ay mabangis. Wala na siyang aura na mayroon siya ngayon. Wala man lang naiwan. Nagbabanta ka ba sa akin? Ginagamit ni Clayton ang buhay ni Isaac upang banta kay Quavon. Itinikom ni Clayton ang kanyang mga labi at hindi itinago ang kanyang kasuklam-suklam. Kaya mas mahusay kang maniwala sa akin. Iyon lang ang iyong anak. Matapos mahalin si Isaac ng higit sa 20 taon sa pangalan ng kapatiran, si Quavon ay kailangang maging masunurin sa hinaharap dahil kay Isaac. Walang pagpipilian si Quavon. Ang kanyang mukha ay baluktot habang nakatingin siya kay Clayton, hindi masabi ang isang solong salita. Dapat bang banta ni Quavon siya? Takutin siya? O humingi ng awa? Ano man ito, hindi ito magkakaroon ng epekto sa lalaki sa harap niya. Ito ay parang hindi niya kilala ang kanyang anak. Noong nakaraan, hindi rin nais ni Quavon na marinig ang pangalan ni Clayton, hayaan mong malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Sa kanya, ang pagkakaroon ni Clayton ay isang mantsa. Hindi lamang ang patunay ni Clayton ng pagkakanulo sa ina ni Isaac, ngunit siya rin ay isang saksi sa kung paano pinatay ni Quavon ang ina ni Clayton. Gayunpaman, si Clayton ngayon ay naging isang presensya na hindi maaaring baliwalain, at bumalik siya na may isang malakas na paghihiganti. Nagdulot ito ng isang malalim na pakiramdam ng takot na maayos si Quavon. Tiningnan ni Clayton ang kanyang relo sa pangalawang pagkakataon at itinaas ang kanyang paa upang umalis, kahit na hindi nakakagambala upang tumingin kay Isaac sa likuran. Tila napagtanto ni Quavon na ito ang magiging huling oras na magkita sila. Tiniis niya ang kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso at agad na sumigaw. Clayton, ikaw. Si Quavon ay may 1,000,000 mga salita na sasabihin, ngunit sa sandaling nakita niya ang madilim at nalubog na mga mata ni Clayton, parang wala siyang masasabi. Ang kanyang mga mata ay patay na tahimik. Matagal nang kinasusuklaman ni Clayton ang pamilyang Sloan. Hindi ka ba nag-aalala na wala akong pakialam sa kanya? Kung si Isaac ay nabubuhay o namatay ay hindi iyon important sa akin. Nakipag-usap si Quavon with gritted na mga ngipin, nais na malaman ni Clayton na wala siyang mga kahinaan. Kung makikipagkumpetensya sila sa isang makatarungang sitwasyon, maaaring hindi mawala si Quavon. Ang mga mata ni Clayton ay dumilim ng bahagya, at ang kanyang tinig ay walang malasakit. Ganito ba? Pagkatapos ay hilahin kaagad ang plug. Huwag mag-aaksaya ng mga mapagkukunang medikal sa pamamagitan ng pagpapanatiling buhay na tulad niya. Mabuti iyon. Nagbigay siya ng dahilan para mamatay si Isaac. Quavon gaspet at pinanood si Clayton na lumingon ng walang pag-iingat at umalis. Si Clayton ay hindi naapektuhan ng mga salita ni Quavon. Namatay man o hindi si Isaac, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Quavon na umalis sa lugar na ito. Tumingin ulit si Quavon kay Isaac sa loob. Siya ay payat na buto at isang husk lamang ng kanyang dating sarili. Maaari lamang siyang umasa sa gamot upang magpatuloy sa pamumuhay. Naupo si Quavon sa sofa sa kawalan ng pag-asa. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, mayroon pa ba siyang pagpipilian? Tila hindi na ito mahalaga kung si Isaac ay pinananatiling buhay o hindi. Nang umalis si Clayton, ang nakapalibot na lugar ay agad na nagpatuloy ng isang mataas na antas ng pagbabantay kahit na ang kalangitan sa labas ay naging kulay abo at madilim. Kabanata 1683. Purihin ang kanyang kagandahan.
Hindi sinabi ni Clayton sa sino man ng maaga tungkol sa kanyang pagbabalik. Plano niyang manatili sa Liberty nang hindi bababa sa 1 linggo, ngunit hindi na siya makapaghintay. Matapos ang ilang araw na hindi nagkikita ng bawat isa, his yearning para kay Nicole ay lumampas sa kabuuan ng lahat ng mga emosyonal na halaga sa nakaraan. Inisip ni Roland na maaaring magalit si Clayton matapos matugunan si Quavon at gumawa pa ng mga paghahanda upang tumakas. Gayunpaman, ang aktwal na sitwasyon ay tila lumampas sa kanyang mga inaasahan. Hindi lamang si Clayton ay hindi nagagalit, ngunit masigasig din siyang nagreklamo na ang isang tiyak na mamahaling bag ay masyadong pangit, tulad ng isang tiyak na mga coats ni Nicole. Si Roland ay nakinig at kanyang ulo ay ibinaba, medyo nasisiraan. Mr. Sloan, pinatunayan ko na kapag isinusuot ni Miss Stanton ang Amerikana na iyon, pinuri mo siya mula sa ilalim ng iyong puso na siya ay maganda hindi katulad ng iba pa. Hindi ko inaasahan na. Nag-atubili si Roland. Hindi niya inaasahan na hindi ibig sabihin ni Clayton ang sinabi niya. Ilang sandali si Clayton at itinikom ang kanyang mga labi. Frankly na sinabi niya, pinupuri ko siya, hindi ang kanyang damit. Ang dahilan kung bakit siya pamilyar sa mga things na hindi niya alam tungkol sa dati ay nagustuhan lamang ni Nicole na mamili kapag siya ay nababato. Bilang karagdagan sa pamimili, palaging iginiit ni Nicole na marinig ang kanyang opinyon. Maaari lamang pilitin ni Clayton ang kanyang sarili na matuto at maabot ang kanyang antas ng kasiyahan. Gayunpaman, nasanay na rin siya sa paglipas ng panahon. Ang mga damit at alahas na hindi niya maiiba sa una ay talagang may mga detalye sa ilang mga lugar at had their own highlights. Dumating sila sa lobby ng apartment. Lumabas si Clayton sa kotse at dinala ang kanyang mga gamit sa itaas. Nais ni Roland na tumulong upang tumulong ngunit tinanggihan. Maaari kang mag-day off ngayon. Bumalik ka. Huwag mo akong abalahin kung wala. Malinaw na kinuha ni Clayton ang elevator at umalis. Hindi nagsalita si Roland. Nang umakyat si Clayton sa itaas, ang bahay ni Nicole ay tahimik at mapayapa. Nagpunta siya sa trabaho. Medyo ikinalulungkot ang kanyang puso, ngunit inilagay pa rin niya ang mga bagay sa kanyang dressing room. Lahat sila ay mga paboritong bagay, kaya't masisiyahan siya nang makita niya sila. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang masayang mukha, ngumiti si Clayton mula sa kanyang puso. Si Clayton ay talagang nahulog. Itinaas niya ang kanyang mga browser at tumingin sa paligid. Malinis ang paligid, ngunit medyo magulo. Ang mga bulaklak sa florera ay wilted, at Nicole's scarf ay casual na itinapon. Dahil nagsimulang manirahan si Clayton dito, walang kotse sa mga manggagawa sa bahay. Hindi rin niya ginugulo. 2 araw lamang ito, ngunit malinaw na hindi siya interesado sa pagtid sa bahay. Tumawa si Clayton at tahimik na yumuko upang kunin ang isang magazine sa sahig, pagkatapos ay sinimulan ang vacuum ng robot. Matapos magawa ang lahat, natulog din siya. Ito ay talagang tunay na pag-ibig. Kung hindi man, paano siya babalik upang linisin ang bahay kahit na siya ay nai-jetlag? 9 p.m. Sa wakas narinig ni Clayton ang tunog ng isang tao na nagbubukas ng pintuan. Ang mga pinggan ni Clayton ay lumabas sa oras lamang. Western pagkain, kandila, at isang mundo ng dalawa. Ito ay isang perpektong gabi. Itinulak ni Nicole ang pintuan, at automatikong naiilawan ang mga ilaw. Nang makita niya ang malinis na bahay, pansamantalang nagyelo siya at hindi alam kung paano gumanti. Pagkatapos, nakita niya si Clayton sa kanyang loungewear na may mga roll-up na manggas. Lumabas si Clayton sa kusina na may ngiti sa kanyang gwapo at mahusay na tinukoy na mukha. Ilang sandali si Nicole. Miss Stanton, nagtrabaho ka ng husto. Akala ko mananatili kang magdamag sa opisina ngayong gabi. Sinabi ni Clayton na kalahati jokingly at kalahati sa sakit ng puso. Umalis si Nicole sa huli. Dapat ay naging abala siya kaya wala siyang oras upang kumain. Palagi siyang napakasama sa pag-aalaga sa sarili. Kung hindi pa rin siya nasa bahay sa lalong madaling panahon, pupunta siya sa opisina upang maibalik siya. Nabigla si Nicole. Nang makita niya siya sa harap niya, siya ay nahuli bago ang isang pag-agos ng kaligayahan ay kumalat sa kanyang mga mata. Kumuha siya ng ilang mga hakbang pasulong at binitawan siya, na nasa sabik na nagsasalita. Bumalik ka na. Kabanata 1684. Mas na-miss mo ba ako ng sobra?
Binalot ni Nicole ang leeg ni Clayton at kumapit sa kanya, na nakalagay sa kanyang mga braso tulad ng isang koala. Si Clayton ay matatag at hindi gumagalaw tulad ng isang bundok, na nakangiti ng nakangiti habang nakatingin sa kanya. Namimiss mo ba ako ng sobra? Hinaplos niya ang ulo ng isang kamay. Ang kanyang mga movement ay hindi kapani-el paniwalang banayad. Hinaplos ni Nicole ang kanyang baba at tumango. Medyo masakit ang mga mata niya. Bagaman 2 araw lamang ito, naramdaman na maraming araw na ang lumipas. Nang wala si Clayton, ang pakiramdam ng bahay ay malamig, at walang nagpapasaya sa kanya. Ito ay hindi isang magandang pakiramdam sa lahat. May pakiramdam ng kalungkutan. Subconsciously, si Nicole ay tila hindi mahihiwalay mula kay Clayton. Ang tahimik na pakiramdam ng pag-asa ay naging kakaiba sa kanya, ngunit hindi niya ito nilabanan. Ang halik ni Clayton ay nakarating sa kanyang mga labi, at ang mga tao ay mabilis na sumunog tulad ng isang apoy ay naiilawan sa pagitan nila. Gayunpaman, nang malapit na itong makawala, pinakawalan ni Clayton at malumanay na hinawakan ang kanyang baywang upang hindi siya mahulog sa lupa. Si Nicole ay labis na nabigo at nagbulong, "Ayaw mo." Nang makita ni Clayton ang kanyang pagpout, agad niyang naalala ang kanyang mapang-akit na hitsura kagabi at nais na lunukan siya. Pinigilan ni Clayton ang kanyang pintig ng puso, ngumiti, at hinalikan ang dulo ng kanyang ilong. Pinagsama niya ito ng isang mababa at pinigilan na boses. "Maging mabuti. Ibibigay ko ito sa iyo mamaya. Kumain muna tayo ng isang bagay, okay?" Sumimangot si Nicole at gaanong sinuntok siya. Bakit niya ito ginawang parang hindi nasisiyahan? Siya ang patuloy na panunokso sa kanya kanina. Umungol si Nicole at tinulak siya palayo upang umupo sa mesa. Nang tiningnan niya ang katanji tanging pagkain sa Pransya, biglang nawala ang kadiliman sa kanyang puso. Ito ay isang katanji tanging pagkalat ng mga pinggan, at mayroong kahit na dessert. Marahil ay tumagal ng mahabang panahon upang maghanda. Tumangala siya sa pagkabigla. "Bumalik ka sa hapon." Ngumiti si Clayton at nagtakda ng mga bagay para sa kanya. "Siyempre. Naghihintay ako sa iyo sa buong araw." Ang sorpresa ay nagiging malamig. Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay kulot, at hindi niya maitago ang kanyang kaligayahan. "Dapat ay sinabi mo sa akin, kung gayon hindi na ako magtrabaho ngayon." Kung alam ni Nicole na babalik si Clayton, hindi na siya magtrabaho kahit na kailangan niyang magpanggap na may sakit. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser at ang mga kandila. Ang kapaligiran ay binuo, at ang buong silid ay nakapaloob sa babala. Tumingin si Nicole sa paligid. Hindi lamang ang lugar ay naging malinis, ngunit ang mga liryo na siya ay masyadong tamad na itapon ay pinalitan din with baby breaths in full blossom. Hindi niya maiwasang magbuntong hininga. Sa wakas ay naiintindihan niya kung gaano kahalaga na magkaroon ng isang mabuting asawa. Tikom ang labi ni Clayton. "Huwag kang makipag-usap na walang kaparirikan. Hindi pa natin naabot ang puntong iyon." Ito ay hindi kapani-pani walang kasiya siya na tawagan siya sa kanyang saloobin sa nakaraan. Natalo si Nicole at ibinaba ang kanyang mga mata, pagkatapos ay itinaas muli ang kanyang ngiti. "Naayos na ba ang lahat sa Liberty? Walang nagmamadali. Mabagal ang ating pag-asa. Hanggat sinusunod natin ang plano, walang anumang mga problema." Ngumiti si Clayton at pinutol ang steak para sa kanya. Tumingin si Nicole, kinurot ang kanyang mga browser, at nagbuntong hininga. "Kahit na gusto ko talagang kumain, ito ay isang krimen na makakain sa oras na ito." "Nag-dinner ka ba sa opisina?" "Hindi." Alam ni Clayton ang kanyang mga gawi at ngumiti. Kumuha lamang ng isang kagat ng bawat ulam, kung gayon. "There's not much anyway." Ito ang pag-iisip na binibilang. Upang hindi mag-aksaya ng mabuting hangarin ni Clayton, maaari lamang niyang subukan ang isang kagat ng bawat ulam. Gayunpaman, napakaraming pinggan sa mesa. Ikinalulungkot ito ni Nicole sa pagtatapos ng pagkain. She was full. Ang pakiramdam na ito ay talagang kasiya siya at nakakatakot sa parehong oras. Pinahid ni Clayton ang sulok ng kanyang bibig at pinaalalahanan siya ng isang ngiti. "Ang iyong regalo ay nasa dressing room at hindi pa nabuksan. Gusto mo bang mag-check it out?" Nagyelo si Nicole, ngumisi, at agad na tumakbo sa dressing room. Ang mga regalo lamang ang maaaring makalimutan ni Nicole tungkol sa lahat ng mga calorie na kinain niya lamang. Kabanata 1685. Hindi maganda ang sitwasyon.
Si Clayton ay wala ring gana. Ibinaba niya ang cutlery, dahan daw ang pinunasan ang kanyang bibig, at nalinas habang binuksan niya ang kanyang mga regalo. Ano ang enjoyed ni Nicole ay malinaw na ang proseso ng pagbubukas ng mga regalo. Sa sandaling inilabas niya ang mga ito, alam ni Clayton na ang isang malaking bahagi ng mga bagay na ito ay aalisin. Malugod na lumabas si Nicole sa dressing room. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi pa rin kumupas. Naglakad si Clayton at niyakap siya. Malinaw ang implikasyon sa kanyang mga mata. Tayo na maligo. Nagyelo si Nicole at medyo namula. Siyempre, alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Mayroong kahit na hindi malinaw na pag-asa sa kanyang puso. Tumanggaw siya at tumakbo papunta sa banyo. Tulad ng malapit na niyang isara ang pintuan, isang kamay ang nagpahinto sa kanya. Tumalon ang puso niya habang pinapanood niya si Clayton na pumasok mula sa pintuan. Ang kanyang madilim na mga mata ay lumiwanag na may isang makabuluhang ilaw habang tinitingnan siya tulad niya ang kanyang biktima. It's already so late. Let's shower together. His reason was high-sounding, na hindi siya tumanggi. Tiningnan siya ni Nicole gamit ang kanyang malabo na mga mata na nag-flick. Hindi natin maaaring. Can we? Hindi siya binigyan ni Clayton ng pagkakataong tumanggi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ibinalot ang kanyang mga arm sa paligid ng kanyang baywang, hinalikan siya habang dinala siya sa loob. Siya ay nakaon sa shower sa kahabaan ng daan, and the two people were instantly drenched together. Ang dalawa sa kanila ay nakagambala sa isang hindi kilalang oras. Wala ring lakas si Nicole na itaas ang kanyang mga daliri. Humiga siya sa kama na hindi gumagalaw tulad ng isang pewter ng tubig. Sa likuran niya, malumanay na tinakpan siya ni Clayton ng quilt at nagtanim ng isang malambot na halik sa kanyang noo. Inisip ni Nicole na gusto pa niya at biglang nagpanik, pagkatapos ay itinulak ang kanyang braso palayo. Wala na. Malambot at kaakit-akit ang boses niya. Si Clayton ay mayroon pa ring enerhiya para sa isa pang pag-ikot, ngunit nasira ang kanyang puso nang makita siyang mukhang pagod na. Sumagot siya ng isang malabo at nakapapawi na boses. Okay, matulog ka na. Binalot niya ang kanyang mga braso sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang kanyang puso, na pinatuyo ng maraming araw, ay unti-unting naayos. Nakarelax si Nicole at nakatulog siya sa sandaling ipinatong ng kanyang ulo ang unan. Nadama niya na si Clayton ay tila ibang tao pagkatapos bumalik mula sa Liberty. Bagaman naiisip niya pa rin tulad ng dati, nang tumingin siya sa kanya, hindi na niya sinasadyang itinago ang kanyang emosyon. Nang tumingin siya sa kanya, the undisguised emosyon sa kanyang madilim na mata ay tulad ng dagat na maaaring lunukan siya. Kinabukasan, si Nicole ay nagising sa walang tigil na tunog ng kanyang telepono na nagring bago madaling araw. Ayaw niyang sagutin ang telepono. Sa kabilang linya, tiningnan ni Clayton ang tumatawag na ID, sumulyap kay Nicole, at hinimas siya, ngunit hindi siya gumalaw. Matapos mag-isip tungkol dito, kinuha niya mismo ang telepono. Kai. Ang tumatawag ay si Kai. Si Kai ay nagyelo para sa isang segundo ngunit hindi masyadong naisip ang tungkol dito. Sabihin kay Lil-En na pumunta sa ospital. Ang kondisyon ng puso ni tatay ay kumilos muli. Ang sitwasyon ay hindi maganda. Bihirang marinig ang tunog ni Kai na seryoso. Agad na nawala ang pagtulog ni Clayton. Okay. Pupunta kami doon. Agad niyang pinatong ang telepono at ginaising si Nicole. Babe, gumising ka. Ang tatay mo ay nasa ospital. Nakaramdam siya ng panghihinayang nang makita niya kung gaano siya inaantok, ngunit ngayon ay hindi oras na magdali. Hindi nila maantala kahit isang solong minuto. Narinig ni Nicole ang mga salitang iyon at agad na nagising. Tumingin siya sa kanya ng blanko. Ano? Ang tono ni Clayton ay solemna. Tumawag si Kai, at sinagot ko ang telepono. Ang kondisyon ng puso ng iyong ama ay kumilos muli, sinabi ni Kai na hindi maganda ang sitwasyon. Ang puso ni Nicole ay tumusok ng napakabilis tulad ng isang tambol. She finally reacted. Hindi nagmamalasakit sa anumang bagay, agad na lumingon si Nicole at bumaba upang maghugas bago lumabas. Ang reaksyon ni Clayton ay mas mabilis kaysa sa kanya. Tinawag na niya ang driver na maghintay sa ibaba. Si Nicole ay labis na nababalisa. Mapatla ang kanyang mukha, at malamig ang kanyang katawan, na parang siya ang nagkasakit. Kabanata 1686. Maging handa sa pag-iisip.
Bahagyang sumimangot si Clayton. Ang kanyang braso sa paligid ng kanyang balikat ay masikip, at ang kanyang tinig ay matatag at mababa. Okay lang. Magiging okay lang. Hindi nakalimutan ni Clayton na kunin ang telepono ni Nicole bago sila umalis. Hindi pa niya ito nakita ng ganito. Ang kanyang mga mata ay blanko, na pinalakas ang kanyang puso. Ang katawan ni Nicole ay matigas at nanginginig. Inaasahan talaga niya na ito ay maling alarma. Gayunpaman, alam din niya na si Kai ay hindi kailanman magbiro tungkol sa kalusugan ni Floyd. Nanginig si Nicole at nais na tawagan si Kai na magtanong tungkol sa mga detalye, ngunit nagmamadali din si Kai. Maraming ingay sa background, kaya't hindi niya ito maririnig ng malinaw. Inaliw siya ni Clayton sa kanyang malalim na tinig. Huwag kang matakot, Nicole. Malapit na tayo. Napansin niya ang kanyang subconsciously masikip na mga kamay at agad na hinawakan ito. Mabilis na nagmaneho ang driver, at nakarating sila sa ospital sa loob lamang ng 10 minuto. Ang mga tao ni Grant ay nasa ibaba upang kunin ang mga ito. Sinundan ni Nicole ang isang hindi kasiya siyang ekspresyon at nakita sina Grant at Kai na nakatayo doon, nakikipag-usap kay Director Sven na may isang glum expression sa kanilang mga mukha. Mukhang malungkot din si Ida. Floyd was still hale and hearty when Nicole last saw him. Gusto pa niyang mangisda araw-araw. Mabilis na tumakbo si Nicole. Uncle Sven, kamusta ang tatay ko? Siya ay nasa isang kalagayan, ngunit naramdaman niya ang masamang premonition sa kanyang puso. Bumantong hininga si Director Sven, tiningnan si Grant, at pagkatapos ay si Nicole. Miss Stanton, dapat na handa ang pag-iisip. Ang operasyon ng puso ng iyong ama ay 15 taon na ang nakakaraan ay matagumpay, ngunit kamakailan lamang, ang kanyang kalusugan ay lumala araw-araw. Kagabi, ang kanyang tibok ng puso ay biglang pinabilis. Kapag siya ay dinala sa ospital, mayroon siyang isa pang pag-aresto sa puso. Hindi iyon magandang tanda. Lahat ng kanyang mga vitals ay nasa loob ng normal na saklaw, ngunit ang mga problema sa puso ay hindi isang menor de edad na isyo. Kinagat ni Nicole ang labi. Ang kanyang mukha ay ganap na mapatla. Sa loob ng maraming taon, si Floyd ay nabubuhay ng simple at madali na nakalimutan niya na siya ay bumaba lamang sa operating table pagkatapos ng isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Siya ay stammered, kung gayon ano ang gagawin natin? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Nicole ay tunay na nagpanik. Maaari lamang niyang ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa doktor. Kalmado si Grant na nagsalita mula sa gilid. Hintayin natin ang mga resulta na lumabas muna. Ang isang komprehensibong pagsusuri ay isinasagawa ngayon. Mayroon lamang isang paunang pakiramdam na may mali na nangyayari. Tinanong ko na ang koponan ng mga eksperto mula sa Liberty na magmadali. Darating sila sa hapon sa pinakauna. Tumanggo si Director Sven at nag-atubili. Magaling iyon, ngunit, tumahimik siya at tumingin kay Grant. Hindi ko alam kung naaalala mo, ngunit ang taong nagpatakbo sa iyong ama 15 taon na ang nakalilipas ay ang taong nakakaintindi sa pisikal na kalagayan ng iyong ama. Ang operasyon pabalik noon ay itinuturing na napakahirap sa media niya. Sa reputasyon at prestihiyo ng Stanton Corporation, hindi mahirap mag-imbite ng isa sa mga nangungunang eksperto sa mundo na darating para sa isang konsultasyon. Kaya, ang Stanton Corporation ay gumugol ng maraming pera upang umarkila ng isang koponan na may maraming karanasan sa mga sakit sa puso upang may save ang namamatay na Floyd. Simula noon, madali silang naganap sa 15 taon. Ngayon, halos nakalimutan nila ang tungkol sa mga puwersa na kanilang pinalipas na nakaraan. Ang mga mata ni Kai at Nicole ay naiilawan. Pagkatapos ay tiningnan ni Nicole si Grant. Big brother, ano pa ang hinihintay mo? Magmadali ka at makipag-ugnay sa mga tao mula 15 taon na ang nakakaraan. Sumimangot si Grant, at dumilim ang kanyang malalim at madilim na titig. Itinikom niya ang kanyang mga labi at hindi nagsasalita ng for a while. Sa gilid, tinakpan ni Ida ang kanyang bahagyang nakaumbok na tiyan. Lumakad siya at hindi maiwasang magsalita. Lil-en, huwag kang mabalisa. Nakipag-ugnay agad sa kanila ang iyong kapatid, ngunit, greeted ni Ida ang kanyang ngipin at sinabi kay Nicole ang malupit na katotohanan. Ngunit hindi nagtagal, ang doktor na iyon ay namatay sa isang aksidente sa kotse. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, ang mga paligid ay nahulog sa katahimikan.
Maging ang mga mata ni Director Sven ay may ulap na may isang layer ng kadiliman. Kabanata 1687. Napakasama nito. May isang sandali ng katahimikan. Hinawakan ni Kai ang kanyang ulo, at may ilang kawalan ng tiyaga sa kanyang tono. Wala bang iba? Sinulyapan siya ni Grant, pinipigilan ang gulat at walang magawa sa kanyang tingin. Mukha siyang pinigilan at seryoso. Hintayin muna natin ang mga resulta. Kung ito ay isang simpleng operasyon, ang kasalukuyang pangkat ng medikal na nakontak ko ay dapat hawakan ito. Hindi ito isang malaking problema. Tumanggo si Director Sven. Tama iyon. Mayroon pa tayong 40 minuto. Pagkatapos, lumingon siya at pumasok sa loob. Ang natitirang mga tao ay tila tumigil sa paghinga. Walang kaunting tunog sa buong silid. Naglakad si Clayton at niyakap si Nicole, pinaupo siya sa sofa. Mukhang maaari siyang maging kalmado sa anumang sandali. Hindi mapigilan ni Kai na paulit-ulit at hindi mapakalma. Sa isang bihirang okasyon, umuwi si Kai kagabi. Bumalik si Floyd pagkatapos ng pangingisda tulad ng dati at pinagalitan siya. Malakas pa rin si Kai at natulog. Nang halos madaling araw, narinig ni Kai ang panik na sigaw ni Butler sa bahay. Ito ang oras kung kailan gisingin ng Butler si Floyd mula sa kama. Gayunpaman, sa malaking mansyon, tanging ang malakas na hiyawan ng Butler ay maaaring marinig. Tumakbo si Kai nang marinig niya ang tunog at nakita ang Butler na kinakapa para sa kanyang telepono. Nang makita ni Ginoong Anderson si Kai, ang kanyang mga mata ay namula. Kahit na sa sandaling ito, nadama ito ng hindi totoo. Paano ang taong pinaglaruan ni Kai ilang oras na ang nakakaraan ay maospital sa isang mata? Ang natitirang oras ay ginugol sa paghihintay, at bawat segundo ay nadama tulad ng pagpapahirap. Hindi maupo si Nicole at tumayo sa pintuan ni Floyd, nanonood. Para bang nakikita niya ang makapal na pader at makita ang pagdurusa ng kanyang ama. Sa kaisipang iyon, nais niyang umiyak pa. Tumayo si Clayton at pinapanood. 40 minuto ang lumipas, lumabas ang mga resulta. Ang pinakamahusay na payo na ibinigay ng koponan ni Director Sven ay upang muling magpapatakbo. Gayunpaman, isinasaalang-alang ang kasalukuyang kalagayan ng pisikal na Floyd, ang panganib ng operasyon ay maraming beses na mas mataas kaysa sa 15 taon na ang nakalilipas, kaya't napakapanganib. Kung hindi sila pumili ng operasyon, kung gayon si Floyd ay nasa panganib na arrest sa puso sa anumang sandali. Ilang sandali, ang lahat ay nalubog sa nakalulungkot na kapaligiran na ito. Si Ida ay nanatili sa ospital ng masyadong mahaba at nadama ng isang maliit na hindi maayos, kaya inayos ni Grant na magpahinga siya sa ibang silid. Ang natitirang 4 na tao ay nakaupo ng magkasama at tinalakay. Ang puso ni Nicole ay nasa kaguluhan. Siya ay natural na suportado ang operasyon, ngunit ang mga panganib ng operasyon ay hindi maaaring baliwalain. Bumalik si Grant pagkatapos sumagot ng isang tawag, nagbuntong hininga, at guminhawa sina Kai at Nicole. Huwag mag-alala. Ang pagdating ng mga eksperto ay naging maayos. Makikinig tayo sa kanilang propesyonal na payo. Tumanggo si Nicole ng mga pulang mata. Tumahimik si Kai. Tinawag ko lang si Maverick. Nasa isang ekspedisyon siya sa Antarctic at hindi na babalik sa ilang sandali, ngunit nag-apply siya upang bumalik. Tumingin si Grant sa kanya at sumimangot. Ang kanyang sitwasyon ay espesyal. Ikaw. Ang mga salita ng sisihin na malapit ng magsalita ay pinigilan. Wala namang ginawa si Kai. Paano kung masira si Maverick sa pagkakataong ito at mayroong pa kayang susunod? Ang kanilang pamilya ay dapat na magkasama sa isang oras na tulad nito. Ngumiti si Nicole. Hindi pa natin nakita si Mav sa mahabang panahon. Namimiss din siya ni tatay. Si Kai ay nag-urong ng walang pag-asa. Malinaw na ang lahat ay nagpapanggap na nakaka-relax. Bumantong hininga si Clayton at tahimik na lumabas upang tumawag sa telepono. Walang nakapansin sa kanya. Sa hapon, dumating ang koponan ng dalubhasa. Si Floyd ay ganap na sinuri sa pangalawang pagkakataon. Sa oras na ito, hindi kahit isang solong detalye ang napalampas. Kabanata 1688. Isang kapalit. Gayunpaman, nang lumabas sila, ang kanilang mga ekspresyon ay solemn na at hindi masyadong kaaya-aya. Mr. Sloan, ang kalusugan ng chairman ay hindi maganda. Kahit na ang operasyon na 15 taon na ang nakakaraan ay matagumpay,
Ang mga balbula ng kanyang puso ay nasira at hinaharangan ang mga daluyan ng dugo, kaya ang panganib ay napakataas. Ang pinakamahusay na rekomendasyon ngayon ay upang mapatakbo. Itinikom ni Grant ang kanyang mga labi. Ang kanyang tingin ay nalubog at malamig. Ano ang rate ng tagumpay kung hawakan mo ang operasyon? Ang dalubhasa ay gaganapin ang kanyang noo at nagkibit-balikat ng matapat. 40%. Hindi ito isang ordinaryong operasyon sa bypass ng puso. Hindi ito isang simpleng operasyon. Ito ay nagsasangkot ng iba't ibang mga aspeto ng pag-uugnay at pagkonekta ng mga sasakyang dagat, at hindi namin maputol ang kanyang puso upang pag-aralan ang pamamaraan ng kirurhikong 15 taon na ang nakalilipas, kaya hindi namin mapigilan ang anumang mga panganib na may mga panganib kapag nagsasagawa ng operasyon. Dagdag pa, kung ito ay isang ordinaryong tao, ang rate ng tagumpay na ibinigay nila ay maaaring medyo mas mataas. Gayunpaman, nahaharap sa presyon mula sa pamilyang Stanton, wala silang tiwala na iyon. Ang hangin ay nagyelo sandali. Tumingin si Nicole sa dalubhasa na iyon. Kung gayon, paano kung may ibang operasyon na ito? Sino ang inirerekomendo mo? Mayroong palaging mga eksperto at nangungunang talento sa iba't ibang larangan na iginagalang, di ba? Ang dalubhasa na iyon ay sumulyap kay Nicole na aprobahan at ngumiti. Felix Ferguson. Kasalukuyan siyang nangungunang talento sa mundo para sa cardiology. Ang pinakamahalagang bagay ay siya ang mag-apprentice ng dumadalo na manggagamot na nagsagawa ng operasyon para kay Chairman Stanton 15 taon na ang nakalilipas. Ang mga mata ng lahat ay nanlaki kaagad. Ang dalubhasa ay nagpatuloy, pinag-aralan niya ang kondisyong ito ng puso na nakipag-ugnay sa kanyang mentor ng higit sa isang beses sa nakaraan. Naranasan niya at mahusay na basahin. Kung nagsasagawa siya ng operasyon, sa palagay ko ang posibilidad ng operasyon na maging matagumpay ay magiging napakataas. Ang narinig lamang nila ay si Felix Ferguson ay ang apprentice ng dumadalo na siruhano na nagpatakbo kay Floyd 15 taon na ang nakalilipas. Nangangahulugan ito na sila ay isang hakbang na mas malapit sa tagumpay. Natuwa si Nicole kay Grant. Tumingin din si Kai kay Grant. Ano ang hinihintay natin? Magmadali at makipag-ugnay sa taong iyon. Tumahimik si Grant bago tumango ang pag-aalangan at tinitingnan ang dalubhasa. Kumusta ang iyong relasyon kay Felix Ferguson? Maaari mo bang ipakilala sa amin? Kung maaari silang ipakilala sa pamamagitan ng isang tao na alam ni Felix, magiging mas mahusay ang resulta. Madaling sumang-ayon ang dalubhasa. Siyempre, mayroon akong magandang relasyon sa kanya. Tatawagan ko siya ngayon. Lahat ay nagbuntong hininga. Sa gilid, sumimangot si Clayton. Ang pangalan ng taong iyon ay medyo pamilyar. Marahan siyang nagsalita na hindi narinig ni Nicole ang sinabi niya. Ano? Wala. Umiling-iling si Clayton ng isang ngiti. Pinakamainam kung makakahanap sila ng doktor. Hindi nagtagal, ang dalubhasa ay pumasok na may isang blanko at nakakagulat na mukha. Paumanhin, ngunit tumanggi siya sa akin. Tumanggi siyang pumunta sa media niya upang gumanap kay Chairman Stanton. Ang mga mata ni Grant ay agad na naging malamig at mahigpit. Natigilan si Nicole. Ano? Maaari niyang sabihin ang anumang kondisyon na gusto niya. Sumasang-ayon kami sa kanila. Naguguluhan din ang dalubhasa. Sinabi ko na sa kanya ang sitwasyon, ngunit tinanggihan niya pa rin ako ng labis. Kahit na anong mga kondisyon ang aking inilabas, sinabi niya na hindi siya magpapatakbo sa sinuman mula sa pamilyang Stanton. Napakaglam ni Grant. Pale din si Nicole. Sumimangot siya ng bahagya. Bakit? Umiling-iling ang dalubhasa. Hindi rin niya alam kung bakit. Sa kanyang impresyon, si Felix ay isang propesyonal na mahal din ang katanyagan at kapalaran. Kung si Felix ay maaaring gumana kay Floyd, ang mga benepisyo na makukuha niya ay maaaring mas mataas kaysa sa kanyang sweldo. Ang tingin ni Grant ay kumurap. Sumimangot siya at agad na kinuha ang kanyang telepono. Magkakaroon ako ng isang tao na mag-imbestiga dito. Biglang nagsalita si Clayton mula sa gilid. Hindi na kailangan. Alam ko ang taong ito. Kabanata 1689. Ang nag-iisang bayaw sa kanyang puso. Lahat ay tumingin kay Clayton. Malubha ang mukha ni Clayton. Si Felix ay tiyuhin ni Eric Ferguson, pinsan ni Charles Ferguson. Siya ay isang miyembro ng pamilyang Ferguson. Ang pangungusap ay tulad ng isang malaking bato na gumuho at nabasag sa kanila.
Ang ugnayan sa pagitan ng Stantons at Fergusons ay matigas, kaya walang paraan na gagamutin ni Felix Ferguson si Floyd. Nang nakilala ang pag-asa, ang kawalan ng pag-asa ay umikot sa sulok. Biglang tumayo si Kai. Pupunta ako at i-drag siya rito. Kahit na kailangan ko siyang pilitin, gagawin ko siyang lumapit. Walang oras upang mag-alala tungkol sa anumang bagay ngayon. Walang mahalaga sa buhay ni Floyd. Sumimangot si Grant at tiningnan siya sa hindi kasiya siya. Kahit na itali mo siya sa operating table, magiging masunurin ba siya? Huwag kalimutan na siya ang pangunahing siruhano. Ang anumang maliit na aksidente sa panahon ng operasyon ay madaling nakamamatay. Sa makatuwid, hindi lamang nila kailangang gawin si Felix na kusang loob, ngunit kailangan din nilang gawin siyang walang anumang pasanin sa pag-iisip. Napakahirap iyon. Sumulyap si Grant kay Nicole at nag-atubili. Sa huli, sa kabila ng pagkakaroon ni Clayton, mahinahon pa ring nagsalita si Grant. Si Eric ay maaaring paraan ng pag-iwas. Sa ngayon, ang paggamit ng pagkakasala ni Eric upang makakuha si Felix upang gumana kay Floyd ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, malinaw na nais nilang gumuhit ng isang malinaw na linya sa pamilyang Ferguson at hindi na nais na harapin ang mga ito. Sa pagtabi ng mabuting ugnayan ni Nicole kay Clayton, kahit na ito ay ibang tao, hindi na nila bibigyan kahit na ang kaunting pagkakataon kay Eric. Gayunpaman, kung kinuha nila ang inisyatibo upang makipag-ugnay kay Eric, tiyak na magkakaroon siya ng isang bagay sa kanila. Kung kinuha ni Eric ang pagkakataon na banggitin ang anumang mga kondisyon, sasang-ayon ba sila o tumanggi? Si Clayton ay tahimik na may isang mabagsik na ekspresyon, na parang malalim sa pag-iisip. Bumagsak ang puso ni Nicole. Nang marinig niya ang pangalang iyon, hindi niya sinasadyang nakaramdam ng kasuklam-suklam. Ito ay isang hindi komportable na pakiramdam. Bumantong hininga si Grant. Makikipag-ugnay ako sa kanya. Kung nais niyang gumawa ng mga kondisyon, makikita ko ito hanggat hindi sila masyadong labis. Matapos, itinulak ni Grant ang bukas na pinto at naglakad palabas. Kung papasok lang siya at gusto ni Eric. Ang negotiating. Tumingin si Kai kay Nicole at Clayton, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo nang walang sinasabi. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng doktor na nagising si Floyd, kaya't nagmadali si Nicole. Naupo si Clayton doon, hindi gumagalaw. Nais din ni Kai na puntahan, ngunit naisip niya kung gaano kalaki ang relasyon ni Nicole. Hindi ito madaling makahanap ng isang taong nakinig. Kung nakipaghiwalay si Clayton sa kanya dahil sa bagay na ito, magiging awa ito. Sa pag-iisip ng ganoong paraan, nilabanan ni Kai ang kanyang mga yapot ng pagpunta kay Floyd at pumunta kay Clayton. Kapatid na lalaki. Ang mga eyelid ni Clayton ay twitched, at hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang ulo. Tinapik ni Kai ang kanyang balikat. Bago niya naisip ang kanyang script, ang kanyang bibig ay nagsalita na ang lahat ng mga salitang nais niyang sabihin. Huwag makipag-away sa aking kapatid na babae dahil sa bagay na ito. Ito ay para sa aking ama, at ginagawa namin ito dahil sa kaginhawaan. Wala nang mas mahalaga kaysa sa buhay ng aking ama, di ba? Pagkalipas ng ilang segundo, lumuwag ang frown ni Clayton. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Kai. Siyempre, naiintindihan ko. Wala nang iba pa ngayon. Kung si Eric ay maaaring maiiwasan si Felix na gumana kay Uncle Floyd, magiging masaya si Nicole, at ganoon din. Bumantong hininga si Kai. Hindi niya maiwasang magbuntong hininga nang tiningnan niya si Clayton, na labis na nauunawaan. Mabuti yan. Sa puso ko, ikaw lamang ang aking bayaw. Mainit na ngumiti si Clayton at tumango, salamat. Tumalikod si Kai at nagpunta upang hanapin si Nicole. Sobrang naantig si Nicole kung alam niya na nag-aalala si Kai tungkol sa kanyang relasyon. Si Clayton ay nakaupo mag-isa sa silid, at ang katahimikan ay unti-unting napuspos sa kanya. Bigla, naisip niya ang isang bagay at kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Roland. Naaalala ko ang pamumuhunan sa isang patent ng R&D para sa isang pangkat ng medikal na nagsasaliksik sa mga sakit sa puso ilang taon na ang nakalilipas. Kabanata 1690. Ang tiyuhin ni Eric Ferguson. Si Roland ay hindi pa nakarating sa kanyang katinoan nang matanggap niya ang tawag ni Clayton, ngunit naalala niya na talagang may ganoong bagay. Ilang taon na ang nakalilipas,
Ang iba't ibang mga bansa ay nakakabit ng malaking kahalagahan sa industriya ng medikal, at nanguna sila sa pamumuhunan sa iba't ibang mga specialty na natural na kasama ang cardiology. Si Roland ay blanko na tumugon, "Oo, ngunit tulad ng alam mo, ang pananaliksik sa medikal at pag-unlad ay mabagal, at ang mga kita ay hindi layunin. Kahit na nagtatapon ka ng pera sa lahat ng mga taon na ito, ilang beses lamang na nakuhang muli ang kapital. Kahit na, hindi sila maaaring sumuko sa kalahati. Ang ganitong uri ng pamumuhunan ay mabuting balita sa lahat ng sangkatauhan. Ito ay isang pagkakataon na gumawa ng pag-unlad para sa buong lahi ng tao." Ginambala ni Clayton ang kanyang ulat at agad na nagtanong, "Sino ang nanguna sa koponan para sa pananaliksik sa cardiology?" Agad na naalala ni Roland. Professor Philip. Ngunit namatay siya ng ilang araw na ang nakakaraan dahil sa isang aksidente sa kotse. Ang nag-alis ngayon ay ang kanyang apprentice na si Felix Ferguson. Mayroon lamang siyang isang simpleng pag-unawa sa mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga namumuhunan lamang. Hindi sila makikialam sa kung sino ang namamahala sa koponan. Kaya, ang pagbabago ng kapangyarihan at awtoridad sa loob ng koponan ay pinamamahalaan sa loob. Ang mga namumuhunan ay interesado lamang sa mga proyekto at kinalabasan. Ang mukha ni Clayton ay nagbago ng ilang beses, at ang kanyang tono ay naging malalim at hindi pamilyar. Si Felix ay isang miyembro ng Ferguson family. Siya ang tiyuhin ni Eric Ferguson, di ba? Nang unang nakuha ni Clayton ang impormasyon tungkol sa pangkat na ito, mayroon siyang pangkalahatang pag-unawa sa istruktura ng koponan. Si Felix ay katulong ni Philip at may mahusay na mga kakayahan. Ang iba pang mga katulong ay mahusay din, ngunit ito ay dahil sa background ng pamilya ni Felix na gumawa ng impression kay Clayton. Tumahimik si Roland. Tama ka. Ang memorya ni Clayton ay mas mahusay kaysa kay Roland. Gayunpaman, sa pagbanggit ng pamilyang Ferguson, agad na naging maingat si Roland. Sinabi ni Clayton, "Mag-imbestiga sa isang bagay para sa akin." Sa Floyd's ward. Si Floyd ay nakahok hanggang sa lahat ng mga uri ng mga tubo. Sa loob lamang ng isang gabi, si Floyd ay tila nawalan ng maraming buhok, at mukhang siya ay may edad na higit sa isang dekada. Si Nicole ay nakabagbag damdamin sa paningin at hindi maiwasang humagulgol habang inilalagay niya ang kanyang ulo sa kanyang braso. "Huwag kang umiyak, mabuti si tatay, Lil-En." Ang tinig ni Floyd nang magsalita siya ay hindi masigla tulad ng dati. Si Nicole ay naging mas puspos ng puso nang marinig siya. Humikbi siya at tumingin sa kanyang ama na may isang matatag na tingin. "Tatay, hahanapan kita ng pinakamahusay na doktor. Tiyak na pagalingin ka niya." Bumantong hininga si Floyd na may hitsura ng pagbibitiw. "Nabuhay na ako sa edad na ito, kaya hindi mahalaga. Akala ko iyon ay para sa akin 15 taon na ang nakalilipas, ngunit natapos ko ang pamumuhay ng 15 taon. Sapat na yan para sa akin. Dapat mong subukang tanggapin din iyon." Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig, ngunit ang luha ay dumaloy sa kanyang mukha bago siya makapagsalita. Bago pa man siya makapagsabi, bumukas ang pintuan sa likuran, at nagpunta si Kai. Umupo siya sa kama ng ospital ni Floyd at humikbi. "Tatay, ano ang iba pang mga hangarin na mayroon ka? Tiyak na matutupad ko ang mga ito para sa iyo. Hindi ka na magagalit muli." Tiningnan ni Nicole ang eksenang ito at agad na nagulat na hindi nagsasalita. Ang susunod na segundo, nakita niya ang miserably mapatla na mukha ni Floyd na parang galit na galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Kung si Floyd ay hindi nakahiga sa kama kasama si Kai na pinipilit sa kanyang katawan, ilalagay niya ang kanyang kamao kay Kai sa susunod na segundo. "Ikaw maliit na aso. Lumabas ka rito." Bumagsak si Floyd sa galit, gritting ang kanyang ngipin at sumulyap kay Kai. Ang maginhawang kapaligiran mula sa pagkakita kay Nicole ay dumating sa isang biglaang pagtatapos sa pagkakaroon ni Kai. Hindi naintindihan ni Kai at blanko na tumingin. "Tatay, sa isang oras na tulad nito, dapat mong ihinto ang pag-iwas sa akin. Si Lil-En at ako ay parehong mahal ka namin. Kahit na bias ka, hindi ako magagalit sa iyo." Kabanata 1691. Pagkakasundo. Hindi ito ang oras upang magalit. Nag-choke si Kai. Pula ang kanyang mga mata, at malapit na siyang umiyak, ngunit hindi maiwasang itapon ni Nicole ang unan sa gilid. "Lumabas ka.
Tiningnan ni Floyd si Nicole na may kasiyahan. Ang kanyang anak na babae ang pinakamatulungin. Ang titig na iyon ay labis na nasiyahan. Tumangala si Kai sa kanya tulad ng sinasabi niya, hindi na ako makikipaglaban sa iyo ngayon. Tumulong pa si Kai kay Nicole na linisin ang gulo ng kanyang relasyon. Kung nalaman niya ang tungkol dito, tiyak na magpapasalamat siya sa kanya. Itigil mo ito, Lil N. Ang mahalaga ngayon ay ang kalooban ni tatay. Nais mo bang monopolyo ang kanyang pag-ibig sa isang oras na tulad nito? Pinag-aralan siya ni Kai ng isang hangin ng katwiran. Galit na galit si Nicole na hindi siya nagsalita sandali. Si Grant ay nagmula sa likuran pagkatapos ng pagtawag sa telepono at tumahimik nang makita niya ang kapaligiran sa loob. Ang kanyang mukha ay bahagyang nalubog habang nakatingin kay Kai. Nanggugulo ka pa rin ba sa oras na tulad nito? Naramdaman ni Kai na doble ang nagkamali. Ginagawa ba ng kanyang mga nakaraang pagkakamali na madali para sa mga tao na hindi maunawaan siya? Tulad ng malapit na buksan ni Kai ang kanyang bibig upang ipaliwanag, nagpupumilit si Floyd na magsalita. Go! Sabihin mo sa kanya na lumabas. Gusto ko pa ring mabuhay ng ilang araw pa. Sa oras na ito, si Kai ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa ilalim ng pagtakot ni Grant at Nicole, walang pagpipilian si Kai kundi ang pag-aatubili na tumayo at umalis sa silid. Pinanood siya ni Floyd na umalis at nagbuntong hininga. Tumingin siya kay Nicole at nag-atubiling magsalita. Ang gayong mabuting batang babae na tulad ni Julie ay talagang kumuha ng isang magarbong sa kanya. Tumahimik si Nicole at hindi maiwasang mapangiti. Tumanggo siya. Si Kai ay palaging ganito. Napakatapat niya kay Julie. Bumantong hininga si Floyd na may hindi paniniwala. Ang kanyang mga mata ay napuno ng labis na pagkagalit. Tinapik ni Grant ang kanyang balikat. Lil N, lumabas ka muna sandali. Tumanggo agad si Nicole. Hinailan niya ang quilt para kay Floyd at sinundan si Grant out. Matapos isara ang pintuan, nahulog ang mukha ni Nicole. Alam niya na ito ay may kaugnayan kay Felix. Sure enough, si Grant ay malungkot. Nagawa kong makipag-ugnay kay Felix. Itinikom ni Grant ang kanyang mga labi at nag-atubili. Agad na naintindihan ni Nicole at snort ng malamig. Hindi ba nila nakita kung ano ang sinubukan ng Old Master Ferguson na gawin sa unang lugar? Ang sinubukan niyang gawin sa akin noon ay mas seryoso kaysa sa kung paano siya natapos ngayon. Kung ako ang humahawak nito, hindi ko lang siya papayag na umalis sa bansa ng madali. Ang tingin ni Grant ay malamig at malabo habang siya ay sumimangot. Si Felix ay dapat na mag-vent sa ngalan ng Old Master Ferguson. Ang kanyang saloobin ay napakalinaw. Maliban kung hihingi tayo kay matandang Master Ferguson, hindi niya tayo tutulungan. Ang titig ni Nicole ay lumubog nang hindi kasiya siya. Hindi niya ito maaaring ibagsak ang kanyang kaakuhan, ngunit kahit na magpunta siya kay Old Master Ferguson, sisang-ayon ba sila? O nais ba ng mga Ferguson na gawin ang pagkakataong ito upang makarating sa kanila? Nag-isip sandali si Nicole at sinabing, mayroon bang ibang paraan? Tulad ng mga kahinaan ni Felix. Gumamit ng kanyang kahinaan upang makagawa ng isang pakikitungo sa kanya. Ito ang pinakasimpleng at pinakadirektang pamamaraan. Siyempre, mapapalala din nito ang kanilang relasyon. Gayunpaman, iyon ay isang pagpipilian pa rin. Ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa kung siya ay humingi sa kanya. Si Grant ay tahimik para sa isang moment at umiling-iling. Bagaman hinahabol ni Felix ang merito, nag-iisa siyang nakatuon sa kanyang karera, kaya wala siyang kahinaan. Lil N, kung posible, kailangan nating maghanda upang makipag-usap kay Eric tungkol sa pagkakasundo. Ito ang puntong nais gawin ni Grant. Pagkakasundo. Nagulat si Nicole. Kabanata 1692. Mga kondisyon ng negosasyon. Tumanggo si Grant. Back then, pinutol natin ang maraming mga kontak sa negosyo kasama ang Ferguson nang maganap dahil sa bagay sa Timog Silangang Asya. Tumanggi din akong makipagkita kay Eric upang pag-usapan ang tungkol sa pagkakasundo din sa pribado. Tumahimik si Nicole at tumanggo. Sige. Inaasahan ko lang na hindi ka magiging maligaya. Si Clayton din. Nag-aalala si Grant. Si Nicole ay hindi maaaring magdusa ng walang kabuluhan. Ang buong pamilyang Stanton ay maghiganti para sa kanya, kaya hindi sila mag-aalala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsira sa relasyon sa pamilyang Ferguson. Gagawin nila ang lahat.
Ito ay upang gawing mas mahusay ang pakiramdam ni Nicole. Ito rin ay dahil noong kasama niya si Clayton, mas komportable si Nicole. Gayunpaman, para sa kalusugan ni Floyd ngayon, hindi nila maiwasang yumuko. Ang pinakapinalubhang tao ay si Nicole, kaya kailangang sabihin sa kanya ni Grant. Si Nicole ay nagpabuntong hininga, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nakaka-relax. Paano ako magiging hindi maligaya? Huwag isipin ang inisyatibo na makipag-ugnay kay Eric, kahit na kailangan kong magmakaawa sa kanya, magagawa ko ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang operasyon ni tatay. Wala nang ibang bagay. Nang itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata upang tumingin kay Grant, ang kanyang titig ay lumiwanag ng may ilaw, at ang kanyang ekspresyon ay walang katumbas na matatag. Hindi maligaya si Clayton dahil dito. Huwag kang mag-alala. Naririnig niya na sinabi ang sinabi niya, sa wakas ay nagbuntong hininga si Grant. Huwag kang mag-alala, personal kong makikipag-ugnay kay Eric. Hindi mo na kailangang maghakbang. Susuriin mo na ang kanyang reaksyon. Tumanggo si Nicole. Tumalikod si Grant at nagsimulang makipag-ugnay kay Eric, na nasa ibang bansa. May tugon lang siya kinabukasan. Alam ni Eric na hindi niya dapat samantalahin ang sitwasyon dahil magiging kasuklam-suklam iyon. Gayunpaman, alam din ni Eric na ito ang kanyang huling pagkakataon. Kung hindi niya sinasamantala ito, si Nicole ay tunay na kabilang sa ibang tao. Nais lamang ni Eric na labanan ang kanyang sarili ng isa pang oras. Kahit na alam niya na siya ay kasuklam-suklam, kahit na alam niya na si Nicole ay magiging mas malayo dahil dito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang isang tao sa dulo ng kanyang lubod ay walang ibang mga pagpipilian. Paano siya kusang loob na manood habang ang kanyang minamahal na babae ay umibig sa ibang lalaki? Hindi lamang makatayo si Eric. Kaya, pagkatapos ng pangako ni Grant na iisipin niya ito, pinatong ni Eric ang telepono at agad na tinawag si Nicole. Alam niya na sa oras na ito, hindi tatanggi ni Nicole ang alinman sa mga kondisyon na iminungkahi niya. Inaasahan ni Eric ang sandaling yumuko siya. Sa loob, may kakaibang pakiramdam ng kaguluhan. Ito ang pinakamahusay na pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng langit. Pagkatapos ng lahat, si Eric ang pinakaangkop na tao para kay Nicole. Beep beep beep. Pagkalipas ng ilang segundo, sinagot ni Nicole. Wala ring nagsalita bawat panig. Ang bilang ay isang hindi pamilyar na pang-internasyonal na numero. Gayunpaman, tila alam ni Nicole kung sino ang ibang partido. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay nadama ni Eric na ang kanilang distansya ay talagang hindi malayo. Hanggat sinubukan niya ang isang maliit na mas mahirap, marahil siya at si Nicole ay maaaring bumalik sa nakaraan. Pinakalma ni Eric ang kanyang mga nerbiyos. Ang kanyang tinig ay dumating sa pamamagitan ng telepono na may kaunting pag-iikot. Ako ito. Bumagsak ang lalamunan niya. Bigla niyang naramdaman na ang kanyang bibig ay tuyo. Ang katotohanan na si Nicole ay hindi nag-hang up agad na binigyan siya ng higit pang pag-asa. Ang kamay ni Nicole na humahawak ng telepono ng mahigpit hanggang sa maging puti ang kanyang mga daliri. Nakaramdam siya ng pagtanggi sa tunog ng kanyang tinig. Ang kanyang kasuklam-suklam kay Eric ay nakarating na sa limitasyon. Hindi na rin matretrato ni Nicole si Eric ng maayos. Isang bakas ng kadiliman ang sumabog sa kanyang mga mata. Pinilit niya ang kanyang sarili na matiis ang kakulangan sa ginhawa at bahagyang kept herself mula sa pag-hang up ng telepono. Kabanata 1693. Makakasama mo ako sa isang araw. Tumayo si Nicole sa harap ng bintana at tiningnan ang trapiko sa labas, ngunit ang kanyang puso ay hindi maaaring huminahon. Hindi niya napansin na may dumating sa likuran niya. Pinilit niya ang kanyang sarili na makompromiso. Oo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi ang kanyang damdamin. Alam ko na ikaw, Eric. Sinabi na ng aking kapatid tungkol sa sitwasyon ng aking pamilya. Inaasahan kong maaari mong hilingin kay Dr. Felix na gumana sa aking ama. Maaari kaming makipag-ayos. Anumang mga termino na gusto mo. Natapos si Nicole na magsalita at ipinikit ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kagustuhan upang sabihin ang ilang mga salita. Ang tao sa likuran niya ay nakatayo doon. Ang kanyang tingin ay nagyelo sandali, at ang kanyang mukha ay lumubog ng bahagya nang tumingin siya sa likuran ni Nicole. Hindi alam ni Nicole na si Clayton ay nakatayo sa likuran niya. Wala siyang oras upang mag-isip ng labis tungkol sa anupaman, kasama na ang kalagayan ni Clayton.
Ang taong pinangalagaan niya ngayon ay si Floyd. Tumahimik si Eric ng ilang segundo bago magsalita sa isang mababang at mabagsik na tinig. Magkita tayo at gumugol ng isang araw na magkasama, tayong dalawa lang, okay. Bago siya tumugon, agad na nagpatuloy si Eric. Hanggat sumasang-ayon ka, sasabihin ko kaagad sa aking tiyuhin na bumalik sa Medianya upang mapatakbo sa iyong ama. Ayaw ko talagang sumuko sa iyo. Gusto ko ng isang pagkakataon. Ang nais ko lang ay manatili ka sa akin sa isang araw. Pagkatapos nito, igagalang ko ang iyong pagpipilian kung nais mong makasama ako o hindi. May pag-igting sa kanyang tinig. Ang ilang segundo na hinintay niya ang sagot ni Nicole ay labis na nagpapahirap. Naramdaman ni Eric na siya ay niluto sa isang nagliliyab na apoy. Ang kanyang puso ay naramdaman na malapit nang tumalon mula sa kanyang lalamunan. Natatakot siya sa pagtanggi niya. Nicole, palagi tayong naging pares. Bakit hindi tayo makapagbigay ng pagkakataon sa bawat isa? May isang malabong pakiusap sa kanyang tinig. Si Nicole ay mukhang walang pasubali sa bintana. Ang kanyang mukha ay malabo at malamig, at ang kanyang tingin ay walang malasakit. Siya ay may kakayahang maging ganap na walang malasakit sa emosyon ni Eric dahil hindi na siya nag-abala tungkol sa pagkakaroon ng pakikiramay sa kanya. Nakakainis lang siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumagot siya sa isang malinaw at malamig na tinig. Fine. Kita tayo bukas. Pagkatapos, pinatong niya ang telepono ng tiyak at tinitigan ang malayo. Huminga siya ng malalim upang mapagan ang kanyang hindi komportable na kalagayan. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nagyayelo at naglabas ng isang siksik na ginaw. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang huminahon siya at lumingon. Nagyelo siya. Tumayo si Clayton sa likuran niya kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal. Tumingin siya sa kanya ng madilim na mata, hindi gumagalaw. Hindi siya gumawa ng isang solong tunog. Tila narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ni Nicole at Eric ngayon. Kaagad, ang puso ni Nicole ay clenched, at tiningnan niya si Clayton na may isang komplikadong titig. Narinig mo ang lahat. Ang figure ni Clayton ay patayo, at ang kanyang tingin ay nalubog, kaya imposibleng malaman kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, tiyak na hindi ito isang kaaya-aya na hitsura. Pupunta ka ba talaga? Narinig ni Clayton ang lahat. Tumanggaw si Nicole. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at itinago ang kadiliman sa kanyang tingin. Ang kanyang emosyon ay napakakalmado. Hindi ka makakapunta. Kahit na siya ay lubos na maprinsipyo, hindi niya maaaring panuurin ang kanyang kasintahan na matugunan ang kanyang dating asawa na nagnanais pa rin sa kanya. Alam ni Clayton na wala ng posibilidad sa pagitan ni Eric at Nicole. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na hindi komportable. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay naging mahirap para sa kanya na huminga. Tumingin si Nicole kay Clayton ng ilang segundo at umiling-iling. Sa ngayon, pagod na siya kaya ayaw niyang magsabi ng isang paliwanag. Hindi ito naintindihan ni Clayton. Sa isang sitwasyong tulad nito, wala siyang paraan ng hindi pagsang-ayon sa ganoong uri ng kahilingan. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay umikot. Tumalikod si Clayton at naglakad palabas ng walang isang solong salita. Biglang bumagsak ang puso ni Nicole. Ilang sandali ang kanyang puso, ngunit pinigilan niya ang kanyang salpok na lumabas at habulin siya. Ito ay natural para sa kanya na magalit. Hindi niya maaasahan na siya ay magparaya at maunawaan siya magpakailanman. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at umupo sa sofa, tinitigan ang isang sulok na nawala sa pag-iisip. Gayunpaman, sa susunod na segundo, bigla niyang narinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Napakabilis nito na hindi niya maibabalik ang kanyang ulo upang makita kung sino ito. Isang pamilyar na yakap ang biglang nakabalot sa kanya mula sa likod. Kabanata 1694. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ang tense na katawan ni Nicole ay biglang nakaka-relax, at ang kanyang mga mata ay namula. Tinapik ni Clayton ang kanyang baba laban sa kanyang leeg at malumanay na hinaplos ang kanyang buhok. Napabuntong hininga siya. Ano ang dapat kong gawin sa iyo? Wala ring bakas ng galit sa kanyang tinig. Napuno lamang ito ng walang magawa. Bumalik si Nicole sa kanyang katinoan at mahigpit na niyakap si Clayton, na inilibing ang sarili sa kanyang mga braso at tahimik na humihikbi. Lumipas ang mahabang panahon. Kalmado ang boses ni Clayton. Pupunta ka ba talaga?
Tumango pa rin si Nicole. Tumahimik siya. Sige, sasamahan kita. Ang flight ba niya bukas? Tumahimik si Nicole para sa isang segundo at tumango. Kinurot ni Clayton ang kanyang tainga at chuckled. Kailangan kong pumili ng isang kaibigan sa paliparan, kaya nasa daan na. Niyakap muli siya ni Nicole, na parang ang kanyang puso ay makakahanap lamang ng tunay na kapayapaan sa kanya. Ang tingin ni Clayton ay lumalim ng bahagya, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay lumubog sandali. Naisip ni Clayton, talagang iniisip ni Eric Ferguson na may pagkakataon pa rin siya. Nakakatawa. Sa sandaling iyon, may nagtulak sa pintuan. Hindi inaasahan ni Kai na makita ang eksenang ito at tinakpan ang kanyang mga mata ng pagkabigla. Ito ay malawak na liwanag ng araw. Kayo ba ay hindi magkakahiwalay? Si Nicole at Clayton ay naghiwalay ng awkwardly. Niyakap lang sila sa isa't isa, ngunit hindi naiintindihan ni Kai ang sitwasyon. Kailangan talaga ni Kai na matalo. Si Nicole ay natural na hayaan ang malamig na snort. At least iyon ay mas mahusay kaysa sa isang tiyak na isang tao na malinaw na may kasintahan na nabubuhay pa na para bang siya ay walang asawa. Oo, nanunuya siya kay Kai. Sure enough, ang mukha ni Kai ay nagbago ng malaki at naging hindi mailalarawan. Tinuro niya ito at sumigaw. Ikaw ba talaga ang kapatid ko? Masaya bang sandutin siya kung saan ito masakit? Siyempre. Ang mukha ni Kai ay naging maliwanag, at lumingon siya upang umalis. Nais niyang maggag sa paningin ng pampublikong pagpapakita ng pagmamahal na ito. Isang nakaka-relax na ngiti na nakasurf sa mukha ni Clayton. Maaari mo lamang talunin si Kai na ganyan. Kung may iba pa, tiyak na hindi niya ito uulitin. Si Kai ay isang maliit na paniniil kahit saan siya nagpunta, maliban sa harap ni Nicole. Ngumiti si Nicole at tumingin kay Clayton. Nang maalala kung paano umalis si Clayton ng mas maaga, biglang kumapit ang kanyang puso. Galit ka ba ngayon? Ang ngiti ni Clayton ay kumupas ng bahagya. Tumingin siya sa kanya na para bang gusto niyang mapuspos siya sa kanyang mga mata. Lantad na inamin ni Clayton. Paano siya hindi magagalit? Malinaw na sinamantala ni Eric ang sitwasyon, ngunit sumang-ayon ba talaga si Nicole? Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, ano ang ginawa niya na mali? Dapat bang talikuran ni Nicole si Floyd at tiyak na tanggihan ang mga kondisyon ni Eric? Sa kasong iyon, hindi na magiging masaya muli si Nicole sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at mukhang medyo tulala. Kung gayon bakit ka bumalik? Tuwang-tuwa siya na bumalik siya. Umupo si Clayton sa gilid at hinayla siya papunta sa kanyang kandanggan, binabalot ang kanyang mga braso sa baywang. May isang pahiwatig ng karaingan sa kanyang tono. Dahil naghintay ako sa labas ng higit sa 1 minuto, ngunit hindi ka na lumabas upang iwaksi ako, kaya kailangan kong bumalik at aliwin ang aking sarili. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata sa sorpresa. Hinihintay niya siyang habulin. Coax him. Inaagrapyado ka na ni Eric. Kung magdagdag ako ng insulto sa pinsala, casual na itapon mo lang ako sa hinaharap, di ba? Ang tinig ni Clayton ay mababa habang tumatawa siya at nagpatuloy, ngunit hindi kita bibigyan ng pagkakataong iyon. Biglang lumingon si Nicole at ibinalot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, nakasandal at hinalikan ang kanyang tainga. Clayton, bakit ang ganda mo sa akin? Ang yelo sa kanyang tinig sa wakas ay natunaw. Nakaramdam siya ng mainit at umaasa ngayon. Tumahimik si Clayton para sa 1 segundo at ibinalot din siya. Mabuti ako, ngunit hindi mo pa rin akong handang pakasalan. Ano ang paggamit ko sa pagiging mabait? Kabanata 1695. Baguhin ang kanyang identity. Si Clayton ay tila nakangiti sa sarili. Ibinigay niya ang lahat para sa relasyon na ito, kasama na ang kanyang sarili. Marahil sa mga manonood, ibinaba niya ang kanyang sarili, ngunit alam niya na si Nicole ay walang katiyakan. Ito ay natural lamang na kailangan niyang ilagay sa maraming beses na mas maraming pagsisikap kaysa sa iba. Inilibing ni Nicole ang kanyang sarili sa kanyang leeg at nagbulong sa isang boses na boses. Pag-aasawa ay hindi ka nangangahulugang kahit ano. Ikaw lang ang nasa puso ko. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kahit nasa kama, hindi niya ito makukuha upang sabihin ang gayong taos-pusong mga salita, ngunit ngayon, sinabi niya na ito ay natural at madali.
Si Clayton ay talagang dumaan sa isang emosyonal na roller coaster ngayon. Ang pahiwatig na iyon ng pag-aatubili nang umalis siya ng mas maaga ay ganap na nawala. Lahat ay nagkakahalaga. Tiningnan ni Clayton ang Maislan at magandang mukha ni Nicole at nais na pumunta ng kaunti, ngunit alam niya na ngayon ay hindi ang oras. Hinawakan niya at itinaas ang kanyang baba, pinisil ito ng mahigpit. Ang kanyang tingin ay mainit-init at malambot habang ang kanyang mga mata ay lumalim. Pagkatapos ay coax ako ng kaunti. Ito ay malinaw na isang kahilingan, ngunit nang sinabi niya ito ay tunog tulad ng isang demand. Ilang sandali si Nicole bago hinalikan ang kanyang mga labi. Nagsalubong ang kanilang mga labi at ngipin, at ang kanyang dila ay matamis. Tila siya ay nalubog sa halik na napakatagal na ang dalawa sa kanila ay nawala ang kanilang sarili. Mas nag-aatubili sila sa bahagi mula sa bawat isa. Gayunpaman, pinakawalan ni Clayton at pinindot ang kanyang noo laban sa kanya. Napangiwi ang tingin niya. Babe, hindi iyon sapat. Tawagin mo akong hubby. Itinulak ni Clayton ang kanyang swerte, kahit na hindi siya maaaring maging opisyal na asawa, kailangan pa rin niyang sabihin ito. Hinawakan ni Nicole ang kanyang hininga, at kinuha ni Clayton ang pagkakataon na halikan siya muli. Kapag hinihikayat siya, ang kanyang pagpigil ay palaging may nakamamatay na tukso. Sa tuwing lumapit siya, naramdaman ni Nicole na iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Call me hubby. Clayton cupped ang kanyang baba. Malalim ang boses niya, at ang kanyang madilim na mata ay makitid. Pinilit niya siya dahil ito ang tanging paraan na matatanggap niya ito. Si Clayton ay tumagal ng isang hakbang na malapit sa kanya at hiniling sa kanya na lumapit sa kanya bilang kapalit. Ito ay mas makabuluhan kung ang dalawa ay tumakbo patungo sa bawat isa, di ba? Hindi ito matulungan ni Nicole. Nanginginig ang kanyang puso habang nahihilo siya sa kanyang napakahusay na mga kasanayan sa paghalik. Gayunpaman, hindi niya ito pinakawalan. Kinagat niya ang kanyang mas mababang labi at mukhang Maislan at kaakit-akit. Hinawakan niya ang kanyang mga binti nang sinubukan niyang sipin siya. Parang nasa kontrol siya kahit anong gawin niya. Pininte niya ang mga halik sa kanya at hindi sumuko. Call me hubby or I'll let you go. Hindi talaga ito mapigilan ni Nicole at sinabi sa mahina na tinig. Hubby. Narinig siya ni Clayton at tumawa, pagkatapos ay binigyan siya ng malalim na halik. Ang kanyang labis na lakas ay agad na nalunod sa kanya. Sa sandaling iyon, pareho silang nasiyahan sa espiritual. Kinabukasan. Hindi sinabi ni Nicole kay Grant ang tungkol sa mga kondisyon ni Eric. Ang kalagayan ni Floyd ay tila matatag. Maaari siyang kumain at uminom, ngunit hindi siya maaaring gumawa ng anumang masigasig na ehersisyo. Ilang beses na tinawag ni Eric si Nicole bago siya sumakay sa eroplano, ngunit hindi siya sumagot. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang mga detalye sa paglipad, at alam niya ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Nicole kay Floyd na may nangyari sa opisina, kaya kailangan niyang dumalo dito. Inalis ni Floyd ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na madali. Si Kai ay hindi gumalaw ng 1 pulgada ang layo mula sa panig ni Floyd, na ipaalam sa lahat sa ospital na siya ay isang bihirang at masigasig na anak. Sina Nicole at Clayton ay nagtakda para sa paliparan ng magkasama. Ang dalawa sa kanila ay hindi nagsasalita, ngunit ang mas malapit na nakarating sila sa paliparan, mas hindi kas-iya siyang ang mukha ni Nichols. Ang kanyang kalooban ay nag-isip sa pag-iisip na haharapin niya si Eric mamaya. Nang makalabas na siya ng sasakyan, hindi pa nakarating ang eroplano, kaya't ang dalawa sa kanila ay tumayo sa VIP lounge malapit sa exit ng VIP ng paliparan. Ang kanyang kalooban ay hindi mapapakalma. Hinawakan ni Clayton ang kanyang kamay sa tabi niya at hindi maiwasang aliwin siya. Okay lang, babe. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Kabanata 1696. Nahulog siya para dito. Ang mga labi ni Nicole ay kulot, ngunit hindi niya kinuha ang puso ni Clayton. Gayunpaman, mas maganda ang pakiramdam ni Nicole nang nasa paligid si Clayton. Bigla, tumunog ang telepono ni Clayton. Sumimangot siya at tiningnan ito bago lumingon kay Nicole. Hintayin mo ako habang kakausapin ko. Tumanggaw si Nicole. Ngumiti si Clayton at lumingon, sinasagot ang tawag habang naglalakad palayo. Hello. Matapos ang 10 minuto. Wala sa kahit saan, nakita ni Nicole ang isang medyo pamilyar na tao na nagmamadali mula sa isang tabi.
Kahit na ayaw ni Nicole na makita siya, nakita na niya siya. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata, at ang iba pang partido ay lumapit sa kanya. Kumusta, Miss Stanton? Naaalala mo pa ba ako? Wala si Nicole sa mood at binigyan siya ng isang ngiti ng isang ngiti. Xander, bakit ka nandito? Back then, na-promote si Xander dahil mukhang medyo katulad siya ni Eric, ngunit sinipa siya dahil ginugulo niya ang aktres na si Juliana, habang kinukunan nila ang iba't ibang palabas. Simula noon, bihirang narinig ni Nicole ang Xander sa industriya ng libangan. Gayunpaman, hindi siya interesado sa kanya, lalo na nang makita niya kung gaano ang mukha ni Xander na kahawig ni Eric. Si Nicole ay hindi kalmado. Gusto lang niyang magpanggap na hindi siya nakita. Gayunpaman, paano pinakawalan ni Xander ang bihirang oportunidad na ito? Noong nakaraan, si Xander ay may lasa ng kung ano ang nais na suportahan. Ngayon, walang humawak sa kanya, at kailangan niyang humingi ng hirap lamang upang maging dagdag sa isang pelikula. Siya ay natakot na mapalitan, at siya ay pinaglaruan kahit kumanta siya. Marami nang nakaranas si Xander sa nakaraan. Kung maaari siyang tretuhin ng iba ni Nicole, marahil ay magiging katulad niya si Harvey at maging isang first-rate na artista. Ngumiti siya at gumawa ng ilang mga hakbang pasulong, ngunit nakita niya na hindi sinasadya ni Nicole na gumawa ng ilang mga hakbang, malinaw na sinusubukan na itago ang kanyang distansya. Bahagyang nagyelo si Xander. Tumayo siya roon at matapat na sinagot ang tanong na walang pag-iisip na tinanong niya. Miss Stanton, dumalo ako sa isang festival ng pelikula sa ibang bansa at bumalik pagkatapos ng kaganapan. Hindi ko inaasahan na ang aking pelikula ay medyo sikat sa ibang bansa. Tumanggo si Nicole. Okay. Off you go then. Si Xander ay nagyelo sandali at nagsalita ng may ngiti. Miss Stanton, alam mo ba na maraming tao sa labas? Tiningnan siya ni Nicole sa pagkalito. Hinawakan ni Xander ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang aking ahente ay bumili ng maraming mga tagahanga upang kunin ako sa labas upang makagawa ng mga pamagat. Miss Stanton, dahil narito ka, maging madali para sa mga iskandalo na kumalat tungkol sa atin. Tumingin si Nicole sa kanya nang walang pagsasalita. So, hindi talaga niya inaasahan na mangyari ang nasabing aksidente. Hindi alam ni Nicole kung saan nagpunta rin si Clayton. Siguro kinuha niya ang kanyang kaibigan. Kung nakilala niya kanina, hindi na siya maghintay dito. Kung nakita siya ng media at si Xander na magkasama, sino ang nakakaalam kung anong uri ng kalokohan ang kanilang isusulat? Tumahimik si Xander. Bakit hindi ka sumama sa akin sa likod ng pintuan? Si Nicole ay nagpupumilit sa isang segundo. Sa pagitan ng paghihintay dito para kay Eric at umalis muna kay Xander, pinili niya ang huli ng walang pag-aatubili. Malapit na niyang tawagan si Clayton upang ipaalam sa kanya nang biglang dinala siya ni Xander at lumabas. Ito ay parang isang tunay na emerhensya. Walang oras si Nicole upang isipin ito at agad na inilibing ang kanyang ulo, na sumunod sa kanya. Ang moment na siya ay lumabas, napagtanto niya kung gaano siya bobo. Nahulog siya para sa kanyang bitag. Ang mga tagahanga ni Xander ay naghihintay sa likod ng pintuan. Kung siya ay umalis sa harap ng pintuan, siya ay masisira ng kanyang mga tagahanga dahil sa pagiging pekeng. Parang ang kanyang manager ay maingat pa rin at hinayaan siyang dumaan sa likod ng pintuan. Naghintay ang mga tagahanga sa likurang pintuan, na lumilikha ng isang posibilidad na ginawa ito ng mga tagahanga sa kanilang sariling inisyatibo. Sa sandaling lumitaw si Nicole, maraming mga tagahanga at mamamahayag ang tumayo. OMG! Hindi ba ito dapat maging Xander? Bakit nandito rin si Nicole? Mayroon ba talagang mga mata si Miss Stanton para kay Xander? Nakikita ba talaga niya siya bilang kapalit ni Ginoong Ferguson? Imposible iyon. Dapat ay naglalaro lamang si Miss Stanton. Maraming mga batang idolo na nag-uusap sa kanya. Si Xander ay hindi nagkakahalaga ng anuman. Kabanata 1697. Bilyon-bilyon sa mga pag-aari ng pamilya. Isang malaking pulutong ang lumitaw sa loob lamang ng ilang minuto. Tila hindi lamang ang mga tagahanga na binili ni Xander. Ang ilang mga mamamahayag at tagahanga na pumipili ng iba pang mga kilalang tao ay naakit din sa balita ng hitsura ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, kung ihahambing sa semi-transparent na pribadong buhay ng isang tao sa industriya ng libangan, si Nicole, bilang pinakamayamang batang babae sa buong mundo, ay mas kaakit-akit.
Ang landas sa harap ay sobrang masikip na mahirap gawin ang isang hakbang pasulong. Sa tabi, kumilos si Xander tulad ng isang ginoo at tinulungan siyang hadlangan ang mga taong sumubok na mag-pounce sa kanila sa tuwa. Alam din ni Xander na nagkamali siya at humingi ng tawad sa isang mababang tinig. Hindi ko talaga inaasahan na maraming tao ang naririto, Miss Stanton, huwag mag-alala. Tiyakin kong linawin ang ating relasyon sa susunod. Galit na galit si Nicole kaya hindi siya makapagsalita. Sinumpa niya siya ng 1,000,000 beses sa kanyang puso ngunit hindi pa rin ginhawa. Maaari lamang niyang mapanatili ang isang malabong ngiti at maglakad sa labas, umaasa na maririnig ni Clayton ang kaguluhan at lalabas upang hanapin siya. Ang ilang mga tabloid reporter ay desperadong pinisil ang kanilang sa harap. Naturally hindi nila pinakawalan ang magandang oportunidad na ito. Ang Miss Stanton Corporation kamakailan ay nakuha ang nag-iisang AI chip order sa Asia, at ang halaga ng Stanton Corporation ay tumaas ng higit sa $30 bilyon ng sabay-sabay. Mayroon ka bang sasabihin tungkol doon? Alam ni Nicole na naturally na ang order ng Stanton Corporation sa ibang bansa ay maayos na pupunta. Hindi lamang nila nilagdaan ang mga eksklusibong karapatan sa Asia, ngunit ang kanilang mga stock ay umakyat din ng maganda. Gayunpaman, dahil siya ay masyadong abala kamakailan, walang oras upang maging masaya. Bukod dito, si Floyd ay nasa mahirap na kalusugan, at ang kumpanya ay hindi nagtaglay ng isang komperensya upang ipahayag ito sa publiko sa isang mataas na profile na paraan, kaya hindi inaasahan ni Nicole na malaman ng isang tao tungkol dito ng malinaw. Napangiti si Nicole ng mahina at lumakad sa gilid. Salamat sa lahat ng iyong suporta. Ang Stanton Corporation ay mayroon pa ring maraming silid para sa pagpapabuti. Siya ay mababa ang susi, mapagpakumbaba, at madaling lapitan. Nang nakita ng lahat na sinasagot niya ang kanilang mga katanungan, naging masigasig sila sa isang iglap, na nais na hadlangan ang kalsada sa harap niya. Miss Stanton, narinig ko na ang Ferguson Corporation ay nag-injected din ng kapital sa proyektong ito. Nakikipagtulungan ka ba dahil sa iyong personal na damdamin? Bumagsak ang ekspresyon ni Nicole, at hindi siya tinitingnan ng walang pag-iingat. Hindi ko kailanman pinaghalo ang aking personal na damdamin sa mga gawain sa kumpanya. Kinamumuhian ni Nicole ang pagbanggit kay Eric sa harap ng sinuman. Kinamumuhian din niya ang sinumang nagbabanggit ng mga bagay na may kaugnayan kay Eric sa harap niya. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi lamang mataktika. Miss Stanton, bakit natapos ang iyong 3 taong pag-aasawa kay Ginoong Ferguson? Ang katanungang ito ay talagang naiinis si Nicole. Sa tabi, kahit na si Xander ay nagsimulang matakot sa kanyang mapanganib na desisyon habang nakikinig siya sa mga mahihirap na tanong na ito. Ito ay simpleng labis na galit. Mukhang mawawalan siya ng pag-uugali ni Nicole. Kung ginawa niya, talagang magiging sanhi ito ng isang pandamdam. Paano niya mapapaalis ang mga netizens? Gayunpaman, sa susunod na segundo, ngumiti si Nicole. Dahil kailangan kong umuwi upang magmana ng aking $1 bilyon na kapalaran ng pamilya upang maging pinakamayaman na babae. Tinanong ng reporter, totoo ba na mayroon kang mga iskandalo na may higit sa 12 ng mga batang idolo sa isang buwan? Bago makapagsalita si Nicole, ang isang nagyayelo na tinig ay nagmula sa hindi kalayuan. Hindi ito totoo. Sa karamihan, lumakad si Eric na nakasuot ng itim na Amerikana. Siya ay malamig, patayo, at napakagwapo. Lumapit si Eric kay Nicole na may lihim na paglukso ng pananampalataya sa kanyang puso. Nabigla ang karamihan. Narito sila o dahil kumuha sila ng pera upang makuhaan si Xander, ngunit hindi nila inaasahan na makita si Nicole. Sa hindi inaasahan, nakita din nila si Eric. Ang perang iyon ay masyadong nagkakahalaga. Nang tumayo si Eric sa harap ni Nicole, kumupas ang lamig ng kanyang katawan. Tiningnan niya siya ng isang malalim na tingin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi mababago na pag-ibig. Ang aking pamilya ay mayroon ding bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian. Bakit hindi mo rin minana ang kapalaran ng aking pamilya, Miss Stanton? Hanggat handa si Nicole, ibibigay sa kanya ni Eric ang lahat, kasama na ang kanyang sarili. Gayunpaman, handa ba siya? Tiningnan siya ni Eric na parang siya lang ang naiwan sa kanyang mga mata. Ang kanyang pag-ibig mula sa nakaraan ay hindi natagpuan at umaapaw.
Saan nakuha ni Eric ang lakas ng loob na tanungin siya sa publiko? Kabanata 1698. I flip ang script. Tumayo roon si Eric na parang mayroon lamang dalawa ang naiwan sa mundo. Kapag tiningnan niya ng mabuti si Nicole, makikita ng lahat ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang mga taong hindi alam ang kanilang sitwasyon ay iisipin na sila ay malalim sa pag-ibig. Dumating talaga si Ginoong Ferguson. OMG, anong uri ng engkanto ito? Akala ko nasa isang palabas sa TV. Magbalik ba sila? Walang nagbigay pansin sa kamukha ni Eric, Xander. Napahiya si Xander na ang kanyang anit ay tingled, ngunit nag-aalala din siya sa kanyang hinaharap. Ngayon na ang tunay na pakikitungo ay narito, ano ang magkamukha pa rin ng katawan na nakatayo doon? Kung naisip ng lahat na magkakaroon ng paputok na mabuting balita, bigla silang nakakita ng isang pangkat ng mga bodyguard na nagbukas ng isang landas sa karamihan, na nakakagambala sa pag-igting. Pagkatapos, nakita nila ang isa pa sa mga rumored boyfriend ni Nicole na si Clayton Sloan. Si Clayton ay matangkad, mahusay na binuo, banayad, at katamtaman habang naglalakad siya. Hindi niya sinasadyang itago mula sa mga kamera, at mayroon siyang isang malakas na aura na hindi maaaring baliwalain. Hindi siya mas mababa kapag nakatayo sa tabi ng malakas na Eric. Ito ay nadama nila na isang ilusyon, ngunit ang karamihan ng tao ay biglang tumahimik. Walang nagsalita, at wala sa mga mamamahayag ang nagtanong ng anumang mga katanungan. Ito ay tahimik, ganap na hindi katulad ng isang lobby sa paliparan. Nang makita ni Nicole na papalapit si Clayton, ang kanyang malamig na titig ay parang ilaw, at ang kanyang mga labi ay nakangiti sa ngiti. Ang kanyang malamig na mukha ay napakalambot. Ito ay kaligayahan mula sa ilalim ng kanyang puso. Ang nagyayelo na lamig ay nawala sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang mga browser at nakikita habang lumapit sa kanya si Clayton. Si Clayton ay tulad ng isang anghel na nahuhulog mula sa langit. Hanggat siya ay lumitaw, alam ni Nicole na ililigtas niya ito. Lumapit siya sa kanya ng isang ngiti sa kanyang mukha at inabot ang ulo. Ang aksyon ay napaka-intimate na ang lahat ay agad na hamina. Nakakagulat, hindi nagagalit si Nicole at hindi siya tinanggihan. Sa halip, ngumiti siya at tiningnan siya ng isang mainit at malambot na tingin. Sa isang iglap, ang bawat isa ay may isang bias patungo sa paninindigan ni Clayton at Eric. Ano ang sinasabi nito sa kanila? Sa wakas ay hindi maiwasang tanungin ni Clayton, hindi ko ba sinabi sa iyo na hintayin mo ako sa loob? Bakit ka nag-sneak out? Ang kanyang tono ay mainit-init at banayad tulad ng simoy ng tagsibol. Gayunpaman, napansin ng lahat kung paano nagdilim ang ekspresyon ni Eric mula sa gilid. Ang aura ni Eric ay mapait na malamig, na ginagawang hindi maglakas loob ang mga tao na lumapit sa kanya. Lihim na ikinuyom ni Eric ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran at humakbang pasulong, sinusubukan na tabyusan ang kanyang sarili. Nicole, hindi ka ba napunta upang kunin ako? Ang kanyang mga salita ay nagmumungkahi na nagpapaalala sa kanya na huwag kalimutan ang tungkol sa ipinangako niyang gawin. Nais ni Eric na ibalik si Clayton mula sa isang awkward na sitwasyon. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ni Clayton, si Nicole ay maaaring kabilang lamang kay Eric. Bago tumugon si Nicole, ngumiti na si Clayton ng mahina at binigyan siya ng isang side glance. Dapat mong panatilihin ang kapalaran ng pamilya ng Ferguson para sa iyong sariling paggasta. Si Miss Stanton ay hindi pa gumugol ng isang sentimo ng iyong pera mula nang makilala kanya. Paano siya maglakas loob na gawin ito sa hinaharap? Ang nag-iisang pahayag na iyon ang gumawa ng lahat ng alisan ng dugo mula sa mukha ni Eric. Ang nilalaman ng pangungusap na ito ay labis at naiwan ng maraming imahinasyon. Sa katunayan, si Nicole ay hindi binigyan ng isang solong sentimo bago ang diborsyo, ngunit ngayon na siya ay naging pinakamayamang batang babae, nais ni Eric na bumalik siya at magmana ng kanyang mga pag-aari. Bakit aalagaan din ni Nicole? Ang mga tao ay lihim na nag-isip ngunit hindi naglakas loob na magsalita dahil sa malamig at nakakatakot na mga vibes ni Eric, na abot ni Clayton si Nicole, at hindi sinasadya na kinuha ni Nicole ang kanyang kamay. Ang pagkilos ay ganap na natural nang walang kaunting pahiwatig ng pag-aalangan. Hinaplos niya ang palad niya at nagsalita ng isang ngiti. Tayo na. Bago siya magreaksyon, narinig ni Nicole ang hindi magandang tinig ni Eric na malambot ngunit napakalinaw.
Huwag kalimutan kung bakit ka nagpunta rito. Clayton, paano mo siya mailalayo sa akin dito? Wala ka bang pakialam sa buhay ni Chairman Stanton? Kabanata 1699. Mahusay na samantalahin ang mga paghihirap ng isang tao. Malinaw si Eric. Dumating siya sa oras na ito. Personal na nagpunta si Eric kay Felix para sa kanya na nag-atubiling sumang-ayon na gawin ang operasyon ni Floyd. Tumigil ang mga paa ni Nicole, at nagbago ang ekspresyon niya. Ang kanyang titig ay nagkasalungat. Ang isang bakas ng sakit at pagtitiis ay nakikita sa kanyang mga mata. Handa si Nicole na umalis kasama si Eric dahil hindi niya may walang bahala ang buhay ni Floyd. Bago maging masaya si Eric, umikot si Clayton ng isang ngiti at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Nagsalita siya ng isang tono na hindi magaan o mabigat. Mayroon ka pa ring nerve upang banta siya kapag sinasamantala mo ang kanyang mahirap na sitwasyon. Nakikita ng karamihan ang pag-igting sa pagitan ng dalawang kalalakihan na nakikibahagi sa isang tahimik na labanan. Ang karamihan ng tao ay tahimik at parin. Ang eksenang ito na nakunan sa pelikula ay parang paglaban sa siglo. Tumawa si Eric, medyo may gusto, at sinabi, "Walang kahihiyan. Ang pagsamantala sa mga paghihirap ng isang tao ay nakasalalay din sa kung mayroon akong kakayahang gawin ito." Pagkatapos ng lahat, walang saysay na i-play ang emosyonal na card. Hindi pa rin natin alam kung sino ang makakakuha ng huling pagtawa. Si Eric ay may pinakamalaking bargaining chip sa kanyang kamay. Mula sa simula, hindi naisip ni Eric na may pagkakataon siya. Gayunpaman, ang pagkakataong ito ay nahulog sa kanyang kandanggan. Paano niya ito hindi sakupin? Naisip ni Eric sa kanyang sarili, kahit na walang kahihiyan o kasuklam-suklam ako, hanggat maaari kong simulan muli si Nicole, maaari kong isuko ang anuman, umuusbong ang aking buhay. Sa mga salitang iyon, ang mga labi ni Clayton ay kulot sa disdain, at tiningnan niya si Eric sa pangungutya. Pagkatapos, hinayla ni Clayton ang kamay ni Nicole at lumakad pasulong. "Maghintay ka lang at tingnan, Mr. Ferguson. Huwag masyadong isipin ang iyong sarili." Itinikom ni Nicole ang labi. Parang hindi niya makontrol ang sarili. Alam niya nang mabuti na ang pagkawala ng pagkakataong ito ay maaaring magdala ng hindi mahuhulaan na mga kahihinatnan. Gayunpaman, hindi niya maaaring tanggihan si Clayton dito. Hindi lamang masaktan ni Nicole ang isang tao na walang hanggan na mapagparaya sa kanya. Ang kamay ni Clayton ay tila may kapangyarihan na patuloy na nagbigay sa kanya ng walang katapusang supply ng suporta at katwiran. Pinayagan siyang iwanan ang karamihan ng tao ng mahinahon at tuloy-tuloy. Kasabay nito, hindi mabilang na mga imahe ang sumabog sa kanyang isipan. Sa likuran niya ay isang kailaliman ng kadiliman, ang mapagkukunan ng sakit at lamig. Gayunpaman, ang taong humahawak sa kanyang kamay at nakatayo sa harap niya ay kamangha-manghang at napapaligiran ng ilaw. Tumingin si Nicole kay Clayton hanggang sa umalis sila sa paliparan. Nakita niya ang kanyang sasakyan na nakapark sa gilid. Si Clayton ay mukhang nasa napakagandang kalagayan. Ngumiti siya at hinayla para buksan ang pintuan ng kotse. "Huwag kang mag-alala tungkol sa kalusugan ng iyong ama. Natagpuan ko ang isang mahusay na doktor." Namula si Nicole, hindi nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Ang tao sa loob ng kotse ay nakabaluktot ng bahagya at hinaplos ang kanyang ulo. "Mr. Sloan, ito ba si Miss Stanton?" Ang isang ordinaryong mukhang lalaki na may itim na naka-frame na baso ay lumitaw. Siya ay bihis at simple, ngunit walang bakas ng sorpresa o pagkabalisa sa kanyang tinig. Itinikom ni Nicole ang kanyang mga labi. Ito ay, "Kumusta, Miss Stanton? Ako si Professor Phillips Jr. Siya ang doktor na nagpapatakbo sa iyong ama 15 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ko ay Elio Casenza." Binuksan lang ni Elio ang kanyang bibig at ngumiti. "Maaaring hindi mo ako maalala, ngunit naalala kita. Sumali ako sa operasyon na iyon 15 taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, bata pa ako, kaya hindi ako pinayagan ng aking senior na maging pangunahing siruhano." Ang madilim na mata ni Nicole ay dahan-daang lumiwanag. Naramdaman niya ang kanyang mga mata na tumahimik habang ang luha ay nakatali sa kanila. Tumangala siya kay Clayton at hinayla ang kanyang kamay. Tinapik ni Clayton ang kanyang balikat at hinimas siya ng nakamamanghang tinig. "Huwag kang masyadong emosyonal. Pag-usapan natin sa kotse."
Ito ay parang isang ilaw na nakapaloob kay Nicole, na nawalan ng pag-asa. Si Nicole ay nakayuko upang makapasok sa kotse, at si Elio ay gumawa ng paraan para sa kanya. Maingat na nakaupo si Clayton sa upuan ng pasahero upang si Nicole ay maraming puwang upang makipag-usap kay Elio. Gayunpaman, bago sila magmaneho, isang madilim at mahigpit na figure ay biglang tumayo sa harap nila. Natigilan ang driver. Mr. Sloan. Kabanata 1700. Hindi mo siya gusto. Ito ay si Eric. Hindi pa rin niya nais na palayain, kaya't hinabol niya si Nicole. Siya ay malinaw na agresibo, kaya paano niya papayagan si Clayton na ilayo siya? Isang araw lang. Bakit siya tumanggi na masiyahan siya? Isang chill ang tumawid sa mga mata ni Clayton. Ngumiti siya at dahan-daang binuksan ang bintana. Sa pamamagitan ng agwat, wala nang makita si Eric kundi si Clayton. Tiningnan ni Clayton si Eric na nakakagulat, na walang lihim ng kanyang disdain para sa kanya. Mr. Ferguson, panatilihin ang mga kasuklam-suklam na mga saloobin sa iyong sarili at itigil ang pagkakaroon ng mga ideya tungkol sa aking babae. Babae mo. Ang tono ni Eric ay malamig at mahigpit, at greeted niya ang kanyang mga ngipin. Emph. Ang kanyang babae. Gaano katawa-tawa. Si Nicole ay malinaw na akin. Naisip ni Eric. Ang madilim na mata ni Clayton ay nahulog kay Eric. Tila may ilang awa. Eric, harapin ang katotohanan. Ikaw ang nagtulak sa oras at oras muli. Clayton, isave ang iyong mga mapang uyam na mga puna. Ninakaw mo siya sa akin. Ibinaba ni Eric ang kanyang tinig at ungol. Ang kanyang mga ugat ay umbok sa kanyang noo, na nagpapakita kung gaano siya nagagalit. Sa kanyang puso, mayroon ding lumalagong paninibugho. Naiinggit si Eric kay Clayton. Sa halip, naiinggit siya kay Clayton mula pa noong simula. Hindi lang niya nais na maniwala na nawala siya sa isang tao na wala na. Si Eric ay ayaw maniwala na si Nicole, na palaging nakatuon sa kanya, ay mahuhulog sa mga bisig ng ibang tao. Ano ang karapatan ni Clayton upang akusahan ang kanilang relasyon? Sa backseat, tahimik si Nicole na may malabo na mukha. Wala siyang sinabi. Sinulyapan lamang siya ni Clayton mula sa rearview mirror, at nakaramdam siya ng ginhawa. Ngumiti siya. Tama, ninakaw ko siya, kaya itigil ang pag-iisip tungkol sa kanya. Kung ako ay ikaw, hindi ako magkakaroon ng mukha na magpakita sa harap niya muli. Pagkatapos, itinaas ni Clayton ang bintana ng kotse. Drive. Ayaw ni Clayton na magdala ng mga hindi kas-iya siyang bagay sa harap ni Nicole. Gayunpaman, talagang hindi niya maiwasang mapagbigyan ang kanais-nais na pag-iisip ni Eric. Maaaring sila ay nasa pantay na paglalakad sa nakaraan, ngunit pagkatapos na si Nicole ay kinuha na hostage sa Timog Silangang Asya, si Eric ay hindi na kwalipikado na mapalapit kay Nicole. Paano nakalimutan ni Eric tungkol doon? Mula sa oras na tinanggihan ni Eric ang pakikitungo ni Caleb, ang bahagi ni Nicole na kabilang kay Eric ay namatay na. Tumayo doon si Eric. Ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay hinatak ng isang manipis na thread. Ang paghinga ay naging napakasakit kaya naramdaman niya na parang naghihirap. Ang mga salita ni Clayton ay nawalan ng lakas ng loob si Eric na sumunod kay Nicole. Sa katunayan, nakalimutan ni Eric ang tungkol dito. Sinadya niyang nakalimutan ang tungkol sa hindi maligayang nakaraan. Kung nais ni Eric na magsimula, kailangan niyang kalimutan ang mga masasamang bagay sa nakaraan, di ba? Gayunpaman, kahit na nakalimutan ni Eric, naalala ni Nicole na naalala ng lahat. Nais ni Eric na magsimula, ngunit hindi pinayagan iyon ng nakaraan. Bakit pa pupunta si Eric sa ibang bansa? Tumayo doon si Eric. Ang kanyang mukha ay dahan-daang naging mapatla. Parang pinatuyo siya ng lahat ng kanyang lakas. Ang mga tao sa loob at labas ng paliparan na nakakita ng eksenang ito ay agad na nagbuntong hininga. Malinaw na ang nagwagi. Ang opisyal na kasosyo ni Nicole ay tila lumitaw. Si Mr. Ferguson ay sobrang kaawa-awa. May nagsalita sa karamihan. Ang isa pang tao ay nagretort. Ang mga kaawa-awa ay dapat magkaroon ng dahilan para sa paglubog ng kanilang mga pagkakumbaba. Huwag kalimutan kung bakit sila naghiwalay sa unang lugar. Ang lalaking iyon sa tabi ni Miss Stanton ay si Clayton Sloan, di ba? Ang misteryosong big shot na iyon sa mundo ng pamumuhunan. Napakagwapo niya. Si Mr. Sloan ay kahanga-hangang. Ano ang nakita ko lang?
Kahit na ang mga palabas sa TV ay naglakas loob na maging napakadramatiko. Dalawang stellar men na nakikipaglaban sa isang babae. Malinaw, ang babaeng iyon ay dapat maging kamangha-manghang din. Ang mga umaasa lamang sa kanilang mga mukha ay maaari lamang maging mga kilalang tao. Sa pamamagitan ng paraan, nasaan si Xander? Binayaran niya kami upang i-film siya. Sa isang iglap, bigla ang pansin ng lahat at hindi maipaliwanag na bumalik sa orihinal na focus. Nasaan si Xander?